Mabilis. Malapit nang gumana ang gamot ni Bojingye. Habulin siya. Huwag tumakbo. Tigil. Tagay, Hoy, narinig ko si Suningning ay birhen pa. malalaman mo kung titingnan mo siya. Ningning, Oh? kakadating mo lang sa design department. Itong tasa, itinaas ko ito para sa'yo. Hindi na ako makainom. Sige na. Ako, alis muna ako sandali. Sandali. Titingnan ko siya. Okay ka lang? Ayos lang ako. Umalis ka na agad. Ikaw, Huwag mag-alala. Hindi ko kailangan na mananagot ka. Hoy, Ginoong Bo, masama ang nangyayari. Ang kumpanya ay nasa problema. sige, pupunta na ako. Itong relo ay pinasadya ko sa isang kumpanya ng relo. Ang tanging isa sa buong mundo. Ibinibigay ko ito sa iyo. Hintayin mo akong bumalik. Ako ay mananagot sa iyo. Ayon sa ulat ng Financial News Channel, ang CEO ng Bow Group 5 taon nakalipas ay inutusang pumunta sa ibang bansa. Ngayon, ang mga industriya ng Bow Group ay nasa buong mundo. Ang CEO ng Bow Group ay babalik na sa bansa. Ang babaeng nagligtas sa akin 5 taon nakalipas. Natagpuan mo na ba siya? Pasensya na, Mr. Bo. 5 taon. Hindi mo mahanap ang isang buhay na tao. Para saan ka pa? Sa loob ng 3 araw. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Kung hindi, mag-report ka sa HR. Isang buhay na tao, may ideya ako. Opo, Gino. Ang kape mo. Ang kape mo. Si Suningning ay talagang parang aso. Hindi mo naiintindihan, 5 taon nakalipas, team building ng departamento, nahuli siyang may iba, at nanganak ng 2 anak sa labas. Napakalaking eskandalo. Maawain siyang pinanatili ng Bow Group. Siyempre kailangan niyang maging parang aso, masunurin. Bumalik na si Mr. Bo. Bumalik na si Mr. Bow. Mr. Bo. Bumalik na si Mr. Bo? Sa wakas ay makikita ko na si Mr. Bo? Nako. Si Mr. Bo ay nasa ibang bansa sa loob ng 5 taon. Sa wakas ay makikita ko siya ng personal. Kumusta, Ginoong Bo? Tigil. Ikaw, walang asawa pero may anak. Huwag mo nang isipin, hindi ka rapat-dapat. Kumusta, Ginoong Bo? Lihao Hotel, tama. Sige, darating ako doon sa tamang oras. Ayos. Ang 2 kong anak ay sa wakas magkakaroon ng ama. Hindi na sila kailanman hahamakin. Mayroon bang totoong balita tungkol sa babaeng yon? Oo, Ginoong Bo, sa Lihao Hotel may isa pa. Ang matandang ginang ay pinipilit kang magpakasal. Sabi niya, ikaw at ang pangalawang binata kung sino ang magpakasal at magkaanak muna ay magkakaroon ng 10% bahagi na hawak niya. Pumunta muna sa Lihao Hotel. Ay, ang nobya ay medyo maganda.
Kaya pala si C sa wakas ay nagpasya na idaos ang kasalan dito. Hindi nakita na may dalang dalawang pasanin, sapat na upang makahanap ng lalaki. Ngayon, pakisuyo, tanggapin ang nobya at lalaking ikakasal upang bigkasin ang mga panata sa kasal. Binibining Suningning, sumasang-ayon ka bang pakasalan si Ginoong Sihuy? Sa sakit at sa kalusugan, sa mayaman o sa mahirap, hindi kailanman maghihiwalay. Nasa loob ba siya dito? Oo, Ginoong Bo, ang seremonya ay nagaganap na. Oh. Suningning, ikaw maliit na hamak. Hindi ka lang tumakas sa kasal, ninakaw mo pa ang isang tao. Anong nangyayari dito? Ninakaw ang isang lalaki. Siya? Eksakto, mga kasama. Itong hamak. Naglakas loob na lagyan ako ng green hat at nakahanap pa ng napakaguwapong lalaki. Ngayon, tuturuan ko sila ng leksyon. Sandali. Hindi siya pretty boy. Ex-husband ko siya. Ex-husband. Ano, hindi ba sila mga anak sa labas? Saan nanggaling ang ex-husband? Sabi ko, siya na. Wala pa kaming marriage certificate. Ngayon, bumalik na ang tunay na ama ng bata. Umalis ka na. Daddy, sa wakas bumalik ka na. Daddy, akala ko hindi mo na kami gusto. Hindi, ikaw... Wala akong pakialam kung ikaw ay tunay na tatay o peking tatay. Pretty boy, sinasabi ko sa'yo, pakialam mo ang sarili mo. Ako ay tagapamahala ng proyekto ng Bo Construction. Kung maglakas loob kang makialam sa akin, titiyakin kong pagsisisihan mo ito. Eksakto. Lahat kami ay galing sa Bo Construction. Ang aming tagapamahala ay pinahahalagahan ni Ginoong Bo. Saktan ang tagapamahala at hindi ka makakaligtas sa Jing City. Pinahahalagahan ka ni Mr. Bo. Alam ba niya yon? Bo Construction, may mga buhong pala tulad mo. Mukhang kailangan natin ng masusing paglilinis. Naghahanap ng kamatayan. Bakit ka nananakit ng tao? Si Daddy ay napakagwapo. Daddy, sige lang. Paki please. Ikaw ang tagapamahala ng proyekto ni Bo? Sa tingin ko ang Mr. Bo mo ay hindi rin mabuting tao. Mr. Gino, Ang mga taong ito sa hotel ay nagnakaw sa mga babae, tumawag ng pulis. dalhin sila. Suningning, guwapong bata. Hindi kita pakakawalan. Salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Walang anuman. Dadalo ka rin ba sa kasal? Hindi. Isang libing. Ang taong hinanap ko sa loob ng 5 taon. Bigla na lang namatay. Pasensya sa iyong pagkawala. Gino, pwede ka bang maging tatay namin, okay? Maayos kaming magkapatid. Kung papayag kang maging tatay namin, hindi ka namin pababayaan. Tatay, ibibigay ko sa iyo lahat ng baon na ibinigay ni Mommy para gastusin mo. Paumanhin, Gino. Ang dalawa kong anak ay talagang gusto ng tatay. Sean ni Yansing. Umalis na tayo. Hoy, Brad, patay na ang babaeng iyon. Dapat kang sumuko na ngayon. Ngayon mag-blind date ka na. Kung hindi ka magpakasal sa loob ng 10 araw, kailangan mong magdaos ng libing para sa matandang ito. sandali lang. Iyon, ano ang opinion mo sa CEO ng Bo Group? Siyempre may opinion ako. Nasa ibang bansa siya. Naglalabas ng press release araw-araw. Araw-araw nagyayabang tungkol sa pamamahala. Hindi mo alam. 5 taon na akong nagtatrabaho sa Bo Group. 5 taon pa ring maliit na empleyado. Lahat ng nagawa ko ay ninakaw ng supervisor na iyon. Anong klaseng pamamahala iyon? Bakit mo ito tinatanong? Wala. Ang apelyido ko lang ay Bo. Pero hindi ito konektado sa CEO ng Bo Group na binanggit mo. Nakikita ko na ang dalawa sa kanila ay tila gusto talaga ako upang matupad ang hiling ng mga bata. Paano kung magpakasal tayo? Oh, may papa na tayo sa wakas! Nagpakasal na talaga ako. Sa isang estranghero na minsan ko lang nakilala. Nakikipagrelasyon siya sa iba't ibang tao at nanganak ng 2 anak sa labas. Ang natitira nating buhay, isang pamilyang 4. Ikaw ay... Ganito, wala nang magsasabi pa si at niyan ay walang kilalang ama, mga anak sa labas. Magpalitan tayo ng contact information. Pwede mo bang ipadala sa akin ang mga litrato? Kailangan ko ring ipahayag ang ating relasyon. Sige. Nag-asawa na ako. Dalhin mo ang manugang kong babae para makita ako.
Gusto kang makita ng pamilya ko at ang dalawang bata. Ayusin mo agad. Gusto kong makita ang manugang kong babae. Sasakay tayo ng bus? Oo, ang bus ay environment-friendly at nakakatipid ng pera. Kung hindi bus, ano pa ba ang gusto mo? Ang ganda ng private room na ito. Malamang napakamahal. Sineseryoso ng lola ko ang apo sa manugang, kaya walang tipid sa pag-book dito. Ang daming katulong. Lahat ng ito'y mga kasama ni Lola sa square dancing para sumuporta sa kanya. Ikaw ang bagong asawa ng apo ko. Kumusta, Lola? Ang pangalan ko ay Suningning. Ang ganda talaga ng apo sa manugang ko, sariwa at maganda. Brat, pareho tayo ng panlasa, marunong pumili ng asawa. Iharap ang mga regalo. Wajin Guan, ang pinakamagaling na sining sa Hua, ginawa ng may pagmamahal, ang tanging isa sa mundo. Pink Heart, ang pinakadalisay na pink na diamante sa mundo, ang tanging isa sa mundo. Mula sa California, ang pinakamalaking Benitoite gemstone, halaga ay 10,000 dolyar bawat karat. Isang bahay mula sa Yunding Tiangong, halaga ay daan-daang milyon. Ibinigay sa binibining asawa. Wala ka bang kotse, bahay o trabaho? Ang yaman pala ng lola mo. Matanda na lola ko, medyo may delusional disorder. Laging akala niya siya ay isang top female tycoon. Lahat ito ay galing sa Pingsiksi group buy na 15 yuan. Ganun pala, peke, pero mukhang totoo. Wow, ang ganda ng koronang ito, bagay sa damit, prinsesa. Ang kintong ng mga diamante, pwedeng gumawa ng sing-sing para kay mommy? Sino kayo? Kami ay mga anak ni mommy. May dalawa kang anak? O, keng tissue penging aptengnin ay ako na piningla ng siyat niyan. Nakakagulat ito. Lola, makinig ka sa akin. Kalimutan mo na. Kung hindi tanggapin ng lola mo, kami. Paano ko hindi tatanggapin? Napakasaya ko. Ikaw, Pilyo, ang laki na ng 2 bata. Ngayon mo lang sinabi sa akin, hindi mo alam si Lola gustong magkaapo. Nababaliw na siya kakaisip. Lola, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi sila. Tingnan mo ang mga mukha nila. Halos katulad noong bata ka pa. Iniiwasan mo ang mga babae sa mga nakaraang taon, pero naghahanda ka pala ng isang malaking sorpresa para sa akin. Makinig ka sa akin. Ako ang may kasalanan. Sa totoo lang, nakasama ko lang ulit si Ningning. Nagmahalan kami 6 na taon na ang nakalipas. Pero nagkahiwalay dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam noong panahong iyon na buntis siya ng kambal. Sa loob ng 6 na taon, pinalaki niya ang 2 batang ito mag-isa. Tatay, kaya totoo kang tatay ko. Ang galing! Mahal ko ang gwapo kong tatay! Bakit hindi niyo pa siya tinatawag na Lola? Kumusta, Lola? Magagandang mga apo, Ningning, napakahirap ng pinagdaanan mo. Ikaw ang malaking ambag sa aming pamilya, Bo. Kahit ano ang gusto mo, sabihin mo kay Lola, sa iyo na lahat. Lola. May tao, kunin ang mga pamana ng pamilya na nakatago sa safe deposit box ng Swiss Bank. Ipadala lahat sa akin gamit ang pribadong eroplano. Gusto kong ibigay sa manugang kong babae at sa mga apo ko. Oh, at pati na ang mga share sa kumpanya. Mabilis ang gawin ang kontrata para sa akin. Safe deposit box ng Swiss Bank. Mga pamana ng pamilya. Mga shares sa kumpanya. Nag-umpisa na naman ang sakit ng lola mo sa delusyon. Lola, ako... Lola, hindi magagawa ang kontrata. Niloloko ka ni kuya at ng babaeng iyan. Ang mga bata ay hindi mga apo mo rin. Lola, hindi madraft ang kontrata. Kuya, lubos kanyang dinadaya. Nakakita lang siya ng babae sa kalye at pinakasalan niya agad. Bukod pa roon, may masamang intensyon. Nakakita siya ng isa na may 2 pasanin. Huwag kang maniwala. Ikaw ay masama at nagsasalita ng kalokohan. Hindi kami mga pasanin. Kami ay mga munting sweetheart ni mommy. Mahal, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ikaw na malikot, tinatakot mo ang aking mga apo sa tuhod. Imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti ang iyong pamangkin na lalaki at babae. Ito ang binhi ng ating pamilyang Bo. Aray. Lola, maraming tao sa mundo na magkakamukha. Hindi ka maaaring humatol batay lamang sa itsura. Kung sa hinaharap, may taong kamukha ni kuya o ako ang dumating at mag-claim ng pagkakamag-anak. Kikilalanin mo ba silang lahat? Tungkol ito sa mga inapo ng pamilyang Bo. Hindi ka pwedeng maging pabaya. Ano ang gusto mong gawin? Magsagawa ng pampublikong paternity test.
Nakolekta na ang mga sample ng DNA. Ang resulta ay lalabas sa loob ng 1 oras sa pinakamabilis. Mangyaring lahat, maupo muna sandali. Bakit hindi mo na lang sabihin sa iyong lola ang totoo? Ang iyong pamilya ay walang bilyon-bilyong ari-arian na mamana. Hindi ba masyadong sobra ang paternity test? Ang lola ko ay may ilang mana. Ang pinsan ko ay nagmamatsyag nito. Bukod pa rito, tingnan mo si lola, kung gaano niya kamahal ang 2 apo sa tuhod. Kaya mo bang biguin siya? Ngunit kapag lumabas na ang resulta, hindi ba malalaman ang totoo? Lahat, lumabas na ang resulta ng paternity test. Kuya, lumabas na ang resulta ng test. Lola, malalaman mo na sa lalong madaling panahon, si Kuya ay nakipagtulungan sa isang tagalabas at 2 iligal na bata upang dayain ka. Tumahimik ka, ang aking mga anak ay hindi iligal. Sige, tigil na ang usapan. Buksan na lang diretso ang paternity test. Paano nangyari ito? 2 bata at si Jingye ay ama at anak na lalaki at ama at anak na babae. Siya talaga ang ama ng aking mga anak. Yung lalaki 5 taon na ang nakaraan ay siya. Ang pamilya Bo ay may tagapagmana, magaling. Hindi, talagang imposible. May mali talaga. Kailangan naming ulitin ang DNA test. Pangalawang kuya, ikaw ang gustong magpa-test. Yung nurse ay ikaw din ang nakahanap. Ngayon, may resulta na. Pero ayaw mong tanggapin. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Sa tingin mo naging mas mapagpasensya ako? O sa tingin mo si Lola ay naging sinili na? Ako, Ano? Walang utang na loob. Hindi mo kaya na magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Bo. Hindi mo kaya ako, ang matandang babae na maging masaya. Yun ba? hindi Lola siya. Lakas ng loob mong sumagot? Ikaw, lakas ng loob mong sumagot? Lola, huwag. Lola. Sinabing huwag kang sumagot. Sino si Yan at Nyangsing? Pasensya na sa pag-ako ng 2 bata nang walang pahintulot mo. Anong ibig mong sabihin? Pinapunta ko ang isang tao na magpalit ng paternity test. May pinapagawa ako na baguhin ang paternity test. Dean Ann, sa lalong madaling panahon, palitan ang paternity test na gustong gawin ni Bo Jinglin. Pagkatapos nito, mag-donate ako ng 1 gusali sa ospital. Sige, Ginoong Bo. Sa ganitong paraan lang, maaaring tanggapin ng lola ko nang lubusan at saka siyan ni Angsing. Naiintindihan ko. Gino, nakarating ako sa ospital. Wala akong oras para... Magaling. Susunod, ayusin ang gusali ng ospital. Ang ibig kong sabihin, wala akong oras para baguhin ang paternity test report. Tiyak na hindi na bago. Bakit hindi galit si Mr. Bo? Okay lang ba sa iyo na gawin ko ito? Kasal na tayo at handa kang maging ama nila. Hindi na sila tatawaging mga anak sa labas. Makatitiyak ka. Ituturing ko sila bilang sarili kong mga anak sa hinaharap. Hindi ko hahayaang may mangsiapi sa kanila. Salamat. Ginoong Bo. Pagkatapos ng hapunan, ikaw at ang mga bata lumipat sa bahay ko. Eto, napakaaga naman. Kasal na tayo, hindi ba dapat tayo magsama? Kung malaman ni Lola na hiwalay ako sa kanya, tiyak na maghihinala siya. Sige, uuwi ako para mag-empake. Saka kita susunduin bukas. Yung 2 bata, pwedeng manatili muna kay Lola. Sige. Huozuo, maghanda ka ng 4 na kwartong apartment para sa akin. Hindi masyadong mahal. Huwag mong hayaang si Suningning malaman ang totoo kong pagkatao. Suningning, bumalik ka galing sa kasal. Huwag mong harangan ang daan ko. Umalis ka dyan. Ano ang ikinakonsensya mo? Narinig ko na pangasawa mo ang isang kontratista, matanda at pangit. Kailan mo siya dadalhin para makita namin? Kung sino ang pinakasalan ko ay wala kang pakialam. At saka hindi kontratista ang pinakasalan ko. Hindi kontratista, sino pa kaya? Si Bo. Kalimutan mo na, si Bo Jingye ay walang trabaho. Hindi ko muna sasabihin sa kanila ito. Bakit ka tumigil sa pagsasalita? Ano naman kung kontratista? Nagkaroon ka ng mukha para pakasalan pero walang mukha para banggitin ito. Tama. Nanganak ka ng 2 anak sa labas.
Anong klaseng lalaki ang mahahanap mo? Siyempre, matanda at pangit. Siguro may sakit pa. Joe Sisi, karaniwan, itinuturing kita bilang kasamahan ko. Tinitiis na lang kita. Hindi ibig sabihin na maaari mong insultuhin ang asawa at mga anak ko. Ang pagkakaroon ng lalaki ay talagang nagkakaiba. Nagkaroon ka ng tapang na magsalita sa akin ng ganito. Naglakas loob kang kausapin ako ng ganito. Nasaan ang sertipiko ng kasal? Ibalik mo sa akin. Bakit ka ba excited? Matanda lang naman, di ba? Ayaw mo pa kaming makakita. Tingnan ninyo lahat. Suningning, anong klaseng pangit na bagay ang pinakasalan niya? Ibalik mo sa akin. Si Joe Sisi ay mahilig magchismis. Kung makita nilang si Bo Jingye, baka makaistorbo pa siya. Ang tense. Kailangan kong makita. Joe Sisi, okay lang na lagi mo akong inaapi. Pero ngayon, gusto mo pang mangialam sa privacy ko. Ibalik mo sa akin. Hindi ko ibabalik. Sasabihin ko ng isang beses. Ibalik mo sa akin. Ano? Gusto mo ba akong saktan? Halika, sundan ninyo ako para makita ang asawa ni Suningning. Ano kaya ang itsura niya? Suningning, ang lakas ng loob mo nasaktan ako. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Jibo, naayos na ang bahay. Pwede kang lumipat kahit kailan. Mabuti. Yan ba ang design department sa unahan? Oo. Habang nasa ibang bansa, araw-araw nagpapadala ng press release. Araw-araw nagsasabi tungkol sa management. Lahat ng mga achievements ko ay kinuha ng supervisor. Anong management yung sinasabi mo? Malamang hindi siya galing sa design department. Tingnan mo. Suningning, hindi ba umaasa ka sa mukhang ito para manloko ng mga lalaki? Kahit si Supervisor Zhao ay hindi mapigilang tumingin sa iyo ng ilang beses. Ngayon, sisirain ko ang mukha mo. Tingnan natin kung paano ka manloloko ng mga lalaki. Joe Sisi, hindi ito lugar para magulo ka. Ito ay labag sa batas. Nagsasalita ka pa tungkol sa labag sa batas. Akala mo ba ang nangyari ngayon may magsasalita? Sa design department, maliban kay Supervisor Zhao, walang sino man ang maglakas loob na tumutol sa akin. Bitawan mo ako. Ano ginagawa mo? Dahil lahat kay Suningning, siya ay nagbibihis ng nakakapukaw, nakikipaglandian sa mga kasamahan sa lahat ng dako, at inaapi ako. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Eksakto, si Suningning ay kahihiyan natin lahat. Ang mga ganyang tao dapat tanggalin. Sisi, paano kung kalimutan na natin ito? Ano? Hindi mo kaya? Narinig ko bumalik na si Mr. Bo. Kung malaman ni Mr. Bo na may taong tulad ni Suningning, ganitong itim na tupa sa departamento, at ikaw mismo ang nagpoprotekta sa kanya, baka galit na galit siya. Tanggal ka na, lumabas ka. Supervisor Chow. Ang galing ng authority mo. Supervisor Chow, ang galing ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ginoong Bo, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Isang babae na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Binubuli ang mga kasamahan. Sisibakin na sana namin siya. Kami ni Ginoong Bo ay nakita ang lahat ngayon lang. Ikaw ang unang nang bully ng mga kasamahan at may kapal pa ng mukha na baliktarin ang sitwasyon. Bo Group talagang hindi pinapayagan ang anumang insidente ng pambubuli. Ginoong Bo. Sisibakin mo ba sila? Nasa biktima iyon. Ngunit kung mangyari muli ang mga katulad na insidente, walang awa na ipapakita. Ang likod niya ay medyo kamukha Bo Jingye. Ang boses ay medyo pareho rin. Ang biktima. Paano mo gustong harapin sina Zhao Fei at Joe Sisi? Ningning, mali ako. Patawarin mo kami. May mga magulang pa akong binubuhay at may bahay na binabayaran. Patawarin mo na lang kami. Ningning, Diyos ko, ito ang mistress. Sasabihin ko agad kay Ginoong Bo. Oo, Ningning. Ipinapangako ko, hindi kita gagawing mahirapan. Patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Pinagkalat mo ako at ininsulto ang aking mga anak at asawa. Hindi kita patatawarin. Alam kong mali talaga ako. Ningning, magkasama na tayong maraming taon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung gayon, humingi ka ng tawad at mangakong hindi na uulit. Alam naming mali kami. Hindi ka na namin pagkalat muli. O bubuling ka. Hindi na muli. Sana matupad mo ang iyong pangako.
Hindi ko alam kung nasaan ang opisina ni Ginoong Bo. Tinulungan niya ako ng sobra kanina. Dapat ko siyang pasalamatan ng maayos. Bojingge. Bojingge. Bakit ka nandito? Narinig ko nagtatrabaho ka sa Bow Group. Pumunta lang ako para tingnan kung may mga oportunidad sa trabaho. Kahit na security guard ayos lang. Bakit ka nagdala ng kit Pangunang Lunas? Hindi ba dapat tayo magkasama? At may 2 bata pa. Kaya bumili ako ng kit Pangunang Lunas. Kung sakali lang. Ang considerate mo naman. Paano ka nasugatan sa muka? Ngayon lang, aksidente akong nakabangga sa isang bagay. Ako na ang mag-aasikaso para sa'yo. Ah? Hindi ko inaasahan na ang murang asawa mula sa biglaang kasal ay napakamaalalahanin at mapagmalasakit. Kumusta ang mga bagay sa kumpanya mo? May nang-aapi ba sa'yo? Paano mangyayari iyon? Ang mga kasamahan ko sa kumpanya ay napakabait sa akin, lalo na ang aming malaking boss, si Sir Bo. Siya ay isang mabuting tao. Talaga? Nakita mo na ba siya? Hindi. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa kanya dati. Kung ako ay... Kailangan ko nang bumalik sa trabaho agad. Kung ayon sa mga patakaran ng malaking kapitalista, alam na nag-uusap ako dito, mawawala ang kalahating buwang sweldo. Pumunta ka sa coffee shop sa ibaba at maghintay sa akin. Ah, siya nga pala. Wala kang pera, di ba? At walang trabaho. Kunin mo muna ito. Kapag nakuha ko na ang sweldo ko, ibibigay ko sa iyo ang panggastos sa bahay. Maghihintay ako sa coffee shop. Sige. Ang gwapo talaga ng murang asawa ko. Tulong! Inanako ng 2 bata. Huwag kang magpakakilig. Pupunta na ako sa trabaho. Sige. Ito ang bagong bahay natin. Ito si Hochuo. Pabayaan mo siyang bumili ng bahay. Bumili lang ng maliit na bahay. Kasya ba ang 4 na tao dito? Tatay, napakalaki ng bahay na ito. Si Xing ay nakatira sa unang pagkakataon sa ganito kalaking bahay. Maliit ba ang bahay na tinitirhan mo dati? Ang bahay na tinitirhan namin dati ay hindi man lang kasing laki ng sala. Ang irresponsableng hayop na yon ay talagang masama. Ang upa para sa bahay na ito ay hindi mura, tama? Ang bahay na ito ay pag-aari ng kaibigan ko. Libre. Libre? Hindi ba't magandang deal yon? Oh. Ang unang pagkain pagkatapos lumipat. Kumain tayo sa bahay. Ako ang magluluto. Tulungan natin sila. Tutulong din ako. Bojingge, hiwa-hiwain ang pipino. Ah, sige. Hindi mo alam kung paano maghiwa ng pipino. Kung hindi mo alam, iisipin ng iba na ikaw ay isang binata na hindi gumagawa ng anumang gawaing bahay. Ning-ning, sa totoo lang, ako ang iyong CEO. Hindi naman nakakatawa. Tigilan mo ang pangangarap. Ang pag-asa sa ating sariling pagsisikap ang pinakamaaasahan. Halika, turuan kita. Kung alam niya na ako si Mr. Bo, tratuhin pa kaya niya ako ng ganito. Handa na ang mga pagkain. Tatay, subukan mo ito ng mabilis. Ang nilagang baboy ng nanay na may preserved vegetables. Ito ang specialty niya. Ang sarap. Mas masarap pa kaysa sa ginagawa ng chef namin. Chef? Ikaw, hindi ba't galing ka sa ordinaryong pamilya? Itong chef, ang tinutukoy ko ay ang lola ko. Ang galing mo namang magluto. Tinuro rin ba ito ng pamilya mo? Ulap ako ang mga pagkain ito. Ako ang gumawa ng recipe. Nanay, huwag kang malungkot. Nandito pa kami sa'yo. Kami ang iyong pamilya. Oh, ako at ang kapatid ko at si tatay ay palaging kasama mo. Nanay, dati kang nagtatrabaho ng husto para sa amin. Ngayon kasama si tatay, kaya na rin niyang kumita ng pera. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng sobra. Siguro dapat ko nang sabihin sa kanya. Kasama ako, hindi na sila mahihirapan sa hinaharap. Sa totoo lang, ako. Ayos lang ako. Ang sahod ko ay sapat para sa aming 3. Hindi mo kailangang ma-pressure. Pwede kang maglaan ng oras para maghanap ng trabaho. Tama, taasan ko ang sahod niya bukas. Shing, yan. Gabi na. Bilisan ninyo at maghilamos para matulog. May kindergarten kayo bukas ng umaga. Ikaw at ang 2 bata ay sa master bedroom. Matutulog ako sa secondary bedroom. Hindi marunong ang tatay na ito. Mukhang kailangan nating tumulong. Tatay, nanay! Gusto ko matulog sa inyong 2. Pagkatapos patulugin ng mga bata, pupunta ako sa secondary bedroom. Sige.
Bakit lagi siyang nagbibigay sa akin ng napakapamilyar na pakiramdam? Paano tayo natulog ng magkasama? Siguro habang pinapatahimik ang mga bata, nakatulog tayo. Mommy, mainit pa ang yakap ni Daddy. Sige, kaya pala kayo ang naglalaro. Takbo, Shing. Kumusta? Handa na ba ang resume? Oo. Huwag kang kabahan. Okay lang kung hindi magtagumpay, hanggat ginawa mo ang iyong makakaya. Mabuti. Gagawin ko ang lahat para makahanap ng trabaho. Dumating na ang bus ko, hindi kita masasamahan. Lakasan mo ang loob. Sige, laban. Mr. Bo. Matapos kang magpakasal, parang mas maganda ang mood mo. Madalas kitang makita na nakangiti. Tama? Siguro dapat magmadali ako at sabihin sa kanya ang pagkakakilanlan ko. Mr. Bo, narinig ko na sila ay nag-aagawan para sa design project. Kung malaman niya ang iyong pagkakakilanlan, masama ba ito para sa kanya? Oo, tama. Bojingye, nakaupo siya sa isang Maybach. Imposible, wala siyang trabaho. Paano siya nakasakay sa ganyang magandang kotse? Baka mali ang nakita ko. Magandang balita sa lahat. Ang pinakamahalagang proyekto ng hardin ng kumpanya, Waterfront Garden. Kailangan nitong bumuo ng isang design team. Pagkatapos makumpleto ang proyekto, bawat isa ay makakatanggap ng bonus na 100,000. Lahat, mag-sign up ng masigla. 100,000. Ang laki ng bonus. Gusto kong mag-sign up. Ako rin mag-sign up. At ako rin. Si Bo Jingye ay wala pang trabaho. Ang gastusin sa pamumuhay ng isang pamilya na may 4 ay mataas. Ang bonus na ito ay makakasolusyon sa agarang pangangailangan. Ako rin, mag-sign up! Suningning, isang proyektong pinagsama-sama ng mga magagaling na talento. Ikaw, isang assistant designer. Bakit ka nakikisali? Wala ka nang pakialam. Huwag mong kalimutan kung paano ka nangako na lumuhod sa harap ko. Suningning, huwag kang masyadong kampante. Ang utang mo sa akin, ipababayad ko sa'yo ng doble maaga o huli. Mr. Bo, si Madam ay sumali na sa design project ng Waterfront Garden. Napakaganda. Siya nga pala, may palengke ba malapit sa bahay ko? Palengke, ano ang gagawin mo? Siyempre, bumili ng gulay. At maghanda ng ilang mamahaling sangkap. Kailangan ng kambal na lumaki ang kanilang katawan. Si Ningning ay napakanipis, parehong nangangailangan ng nutrisyon. Ano ang tungkol sa ambisyon ni Mr. Bo? Mr. Bo, ang mga sangkap na gusto mong bilhin, inihanda ko na lahat. Mayroong cordyceps, paminta, pugad ng ibon at mga bagay para sa paglaki ng mga bata, iba't ibang calcium tablets para sa paglaki. Oh, siya nga pala, meron ding 100 taong gulang na ginseng. Napakaganda. Bojingye. Bojingye. Etong kotse na naman. Hindi ba ako nagkamali ngayon? Si Bojingye ba yun sa kotse? Mr. Bo, paano kung malaman ni Madam? Baka aminin na lang. Paano ka nakauwi sa kotse na ito? Special assistant ho? Bakit kayo magkasama? Baka naman ikaw... Ningning, pasensya na. Sa totoo lang. Ganun kahalagang bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Mrs. Su, sa totoo lang... Nag-interview ka para maging driver ni Mr. Bo? Tama ba? Nag-aalala ako ngayon tungkol sa trabaho mo. Nag-aalangan kung tatawagan ka. Hindi ko inaasahan na magtagumpay ka. Tama. Kakakuha lang niya bilang driver ni Mr. Bo. Balak ko sanang bigyan ka ng surprise. Talagang surprise nga. Buti may trabaho ka na. Ano ang hawak mo? Oh, binigay ni Mr. Bo. Magkapareho kami ng apelyido. Nagkataon na alam niyang kasal ako at may 2 anak. Ang mga regalo at sangkap na ito ay lahat extra, kaya pinali niya akong dalhin. Mabait si Mr. Bo. Si Mr. Bo ay talagang isang bihirang mabuting tao.
Kay Mr. Huo naman, pakiusap, alagaan mo ng mabuti ang asawa ko mula ngayon. Bo, malakas ang kakayahan sa pag-aaral ni Bo. Maayos magmaneho. Lubos na nasisiyahan si Mr. Bo. Miss Su, huwag kang mag-alala. Mabuti naman, uwi na muna kami. Mahal, tara na. Ilang taon nang nasa tabi ni Mr. Bo, ito ang unang beses na makita siyang ganito. Parang ang punong bakal ay namulaklak din. Pinapakiusapan mo akong tawaging Bo. Bawasin ang kalahati ng bonus ngayong buwan. Wow, ang daming masarap na pagkain. Kailangan nating magpasalamat kay tatay. May bagong trabaho si tatay. Si Daddy ang pinakaastig na tao. Si Mommy ay sumali rin sa isang competition sa disenyong proposal. Basta't napili ito ng matagumpay sa team ng proyekto. May bonus na 100,000. Mga mahal ko, simula nang magkaroon kayo ng tatay, ang buhay natin ay patuloy na bumubuti. Bigyan mo ako ng halik. Mr. Zhao, talaga bang papayagan mo si Su Ningning na sumali sa proyektong Waterfront Garden? Malaki ang proyektong ito. Si Mr. Bo mismo ang mangangasiwa nito. Hindi ko pwedeng pakialaman. Wala akong pakialam. Pinahiya niya tayo noong nakaraan sa harap ng buong departamento. Sana ay umalis siya sa kumpanya kaagad. Sige, makikinig ako sa'yo. Tara na. Sa listahan ng disenyo para sa Waterfront Garden, bakit wala si Suningning? Mukhang dahil ang misis ay assistant designer lang at walang kwalifikasyon. Gising ka pa hanggang ngayon. Gumagawa ng proposal, kailangan isumite bukas. Napakaganda ng proposal na ito. Pinagsasama ang pangangalaga sa kalikasan at estetika. Tiyak na mapipili ka. May tiwala rin ako. Kung mapili, ililibre ko ang buong pamilya ng masarap na kainan. Kung hindi siya kwalipikado, wala ni isa sa mga taga-disenyo sa buo ang kwalipikado. Idagdag ang pangalan niya. Opo, Mr. Bo, ang amo ay medyo bulag sa pag-ibig. Lahat, Waterfront Garden, lumabas na ang listahan ng design project. Dapat ako'y kasama. Su Ningning, sa tingin mo ba sa pagmamakaawa at pagdarasal, mapipili ka ha? Anong kinalaman mo dyan? May tiwala ako sa sarili ko. May tiwala. Ikaw, isang assistant designer, saan galing ang tiwala mo? Sa tingin ko, ang mga dinisenyo mo nakakadagdag lang sa basura. Mas mabuti pa sa mga kalokohan mo. Kung mapipili o hindi ang isang tao ay nakadepende sa kakayahan, hindi sa swerte. Ang pagdarasal sa mga Diyos at Buddha talagang walang silbi. Ang mga kandidatong designer para sa Waterfront Garden ay Li Meng, Wang Tianse, Lu Yowen, Zhou Sisi. Hindi ba't tinanggal ko si Su Ningning? Bakit nandito pa siya? May mali ba? Sinabi ko na sa'yo noon pa hindi ka makakasama. Su Ningning, dapat may kamalayan sa sarili. Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako sa kahihiyan. Simulan na natin ngayon. Hindi ba may suningning pa rin, Supervisor Zhao? Bulag ka ba o hindi marunong magbasa? Mali ang nakita ko at si Su Ningning. Napili talaga ako. Hoy, Mr. Bo. Nandito si Mr. Bo, ang gwapo. Hoy, Mr. Bo. Nandito na si Mr. Bo, ang pogi. Mr. Bo. Si Mr. Bo ay labis na nagmamalasakit sa pagpili na ito ng taga-disenyo ng Waterfront Garden. Umaasang makamit ang katarungan, kawastuhan at pagiging bukas. Huwag hayaang may maglaro ng dayaan. Maganda. Ngayon, magsisimula na ang pagpili. Mangyaring, ang mga kalahok na taga-disenyo ay maghalinhinan sa pagpapakilala ng inyong mga plano at lahat ay boboto upang pumili. Kahit na makapasok ka sa listahan ng mga kandidato, may paraan ako para hindi ka mapili. Su Ningning, ikaw muna. Su Ningning, patay ka na. Narito ang presentasyon ng aking disenyo. Yuan ang aking plano ng disenyo. Malinaw na nasa loob pa ito kagabi. Si Su Ningning ay nagyabang. Nagsisimula na akong umasa. Hindi inaasahan, wala man lang siyang drawing ng disenyo. Assistant designer lang siya. Marahil ay hindi niya kaya at nagpapanggap lang. Su Ningning, sinabi ko na sa'yo dati na huwag mong hangarin ang bonus at magpanggap na may kakayahan. Lumabas ka na ngayon. Kapag dumating si Mr. Bo mamaya, mapapahiya mo ang departamento ng disenyo. Zhou Sisi, nawala ang aking plano ng disenyo. Parang hindi ka nagulat.
Malinaw hindi mo ginawa iyon, Suningning. Mas mabuting aminin mo na. Pasensya na. Ang iyong munting mga luma at kalumaang mga daya ay hindi sapat upang makaapekto sa akin. Ito ang aking plano ng disenyo. Wow. Mas maganda pa ito kaysa sa orihinal na plano. Oo, mukhang maganda. Ito ang plano ng disenyo ko. Ang tema ng disenyo ko ay pagtatayo ng ecological garden. Ang plano ng disenyong ito ay naglalayong ibigay sa kliyente ang isang... Bakit parang nakita ko si Bo Jingye? Malamang nagkamali ako. Paano siya makarating dito? Sa isang magandang ecological environment habang tinatamasa rin ang magandang tanawin. Ito ang proposal ng disenyo ko. Wow, ang galing-galing nito. Ang galing ng proposal na ito. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang assistant? Kumpara sa proposal niya, nahihiya akong ipakita ang sa akin. Hindi masama, talagang mahusay ang proposal na ito. Paano ito nangyari? Malinaw na. Tapos na magsalita, susunod. Teka, Ano pa bang gusto mong gawin? gusto kitang i-report at si Joe Sisi sa pagsasabuatan na burahin ang plano ng disenyo ko. Bukod pa rito, may ebidensya ako. Supervisor Zhao, ikaw at si Joe Sisi ay may relasyong hindi angkop at nagsasabuatan para siraan ang mga kasamahan. May mga litrato akong patunay. Halikan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, Joe Sisi, paulit-ulit mo akong sinisiraan. Akala mo ba ay palagi akong maniniwala? Peke ang mga litratong ito. Ikaw ang gumawa ng mga yan. Ang relasyon mo sa kanya alam ng lahat sa kumpanya. Inaabuso mo ang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Nagsasabuatan para siraan ang mga kasamahan. Hindi karapat-dapat na manatili sa Suningning, assistant designer ka lang. Dito ako ang may pinakamataas na autoridad. Walang makakapagtanggal sa atin. Ako? Paano naman ako? Boses ba yon ni Mr. Bo? Mr. Bo, nakikinig si Mr. Bo online. Ang seleksyon ngayon, Ang profile ni Mr. Bo. tulad ni na Zhao Fei, Joe Sisi, mga empleyadong ganyan ay hindi karapat-dapat na lumitaw sa Bo. Sibakin ka, pumunta sa departamento ng HR. Mr. Bo, nagkamali ako, Mr. Bo. Naakit ako ni Joe Sisi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ningning, pasensya na. Hindi na kita muling pagbibintangan. Ikaw ay mapagpatawad at hindi nagsasama ng sama ng loob. Hayaan si Mr. Bo na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Paulit-ulit mo akong siniraan. Ang resulta na ito ay kasalanan mo lahat. Security, hilahin ninyo sila palabas. Mr. Bo, nagkamali ako. Bilisan mo, bilisan mo. Pakawalan mo ako. Ang disenyo ni Suningning ay napakahusay. Hayaan siyang mamahala sa waterfront garden. Naniniwala ako na siya ay magdidisenyo ng bahay na magpapasaya sa mga tao. Salamat, Mr. Bo. Gagawin ko. Kumusta, mahal? Napili ang aking proposal ng disenyo. Hindi lang ako makakakuha ng 100,000 bonus, pero pinuri rin ako ni Mr. Bo na sinasabing kaya kong magdisenyo ng bahay na magpapasaya sa mga tao. Binabati kita, Ningning. Ngayong gabi, ang aming pamilya na 4 ay lalabas upang magdiwang ng maayos. Pagkatapos, ako na ang mag-aayos. Ang kapaligiran dito ay napakaganda. Mamahalin ba ito? Huwag kang mag-alala, hindi naman dapat ito mahal. Kahit mamahalin, hindi bale. Ngayon ang aming pamilya na 4 unang beses na kumain sa labas. Karapat dapat gunitain. Kumain ka ng kahit anong gusto mo, ako na ang bahala. Sige. Oh, welcome Mr. Bo. Mr. Bo? Maligayang pagdating, Mr. Bo. Mr. Bo? Tinatawag mo siyang Mr. Bo? Oh hindi, nakalimutan ko si Wang Hai. Dapat bang umamin ako? Sabihin sa kanya ang totoo. Napagkamalan ninyo siya po. Siya ang driver ni Mr. Bo. Oo. Ha? Ang alaala ko naman, nung huli, dinala mo si Mr. Bo dito para kumain. Nalito talaga ako. Okay lang, okay lang. Para humingi ng tawad, ako na mismo ang mag-aakay sa inyo sa inyong upuan. Maboy. Tuloy po kayo. Ay po, ito ay... Ang apelyido ko ay Sue. Ito ang 2 kong anak. Malaki na ang mga anak mo. Papapuntahan ko ang kusina na maghanda para sa binata at dalaga. Magkaroon isang masarap na cake. Kami na ang mag-order. Maaari ka nang umalis para sa ibang gawain. Oh, sige. Ang serbisyo sa restaurant na ito ay talagang maasikaso at detalyado. Binigyan pa tayo ng cake. Ang isang bahagi ng braised pork ay $12.88. Okay lang, kaya nating bayaran. Ang tipid ni Ningning, kailangan kong gumawa ng mga kaayusan. Sige, mauuna muna ako sa banyo. Oh, sige.
Suningning, anong ginagawa mo rito? Siyempre kumain kami rito. Pakiusap, umalis ka na agad. Huwag mong antalahin ang aming pagkain. Suningning, kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magiging walang trabaho. Sa totoo lang, may lakas ng loob na kumain sa ganyang kagandang restaurant. Ang bawat tao sa restaurant na ito ay gumagastos mahigit 10,000. Ang asawa mo ay driver lang, kaya mo bang bayaran? Nakalimutan mo bang napili ang disenyo ko? 100,000 na premyo. 100,000. Ang bote ng alak na ito nagkakahalaga ng hindi bababa sa 800,000. Sa tingin ko kaya mo lang bayaran ng ika-10 nito. Ano? Ang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng 800,000. Paano tayo dinala ni Bo Jingye sa ganito kamahal na lugar para kumain? Kahit ibenta mo ako, hindi sasapat. Tungkol sa iyo, tiyak na hindi mo kayang bayaran. Nasaan ang amo? Ano ang problema? Amo, ang babaeng ito ay isang dukha lang, walang pera. Pumunta rito para lang kumain at tumakas. Palayasin sila agad. Palabasin sila ngayon. Hindi namin binuksan ang bote na ito. Pwede bang... Hayaan mo akong batiin ka, Mrs. Su. Ikaw pala ang ika-9,999 na customer. Lahat ng gastos mo ngayon ay libre lahat. Ha? Imposible ito, kalokohan. Ang isang bote na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 800,000 at ibibigay mo ito ng libre? Bawat putahe sa aming menu, kahit gaano kamahal, si Mrs. Su ay pwedeng umorder ng kahit ano. Libre lahat ng gastos. Mami, ang swerte natin. Yehey! Para sa inyong dalawa, pakiusap, umalis na kayo sa aming restaurant o tatawag ako ng pulis para sa panggugulo. Security! Ang lakas ng loob mo, umalis. Galaw-galaw. Pakawalan mo ako. Paumanhin, Miss Singsu, ang kaguluhang ito ay hindi katanggap-tanggap. Bilang kabayaran, ito ang aming restaurant's lifetime VIP card. Kahit kailan kang pumunta, libre ang pagkain. Bo Jingye, narinig mo ba yon? Tayo ang ika-9,999 na customer. Hindi lang libreng pagkain ngayon, pero napanalunan din natin ang lifetime VIP card. Mukhang ang swerte mo ngayon ay hindi ka panipaniwala. Ang swerteng ito ay hindi para sa ordinaryong tao. Miss Su, ikaw ang napili. Sandali lang po, ihahanda ko na ang pagkain ninyo. Hindi pa ako nagkaroon ng ganyang swerte sa buong buhay ko. Dahil may daddy tayo. Tama, may daddy tayo na nagdadala ng swerte sa atin. Ang sarap ng pagkain dito. Ang libreng pagkain ng Genshu Pavilion na punta kay Suningning, nakakatawa. Malalaman ko kung sino talaga ang asawa niya. Driver lang siya. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo, Suningning. Masama kang tao. Sinira mo ang lahat. Ngayon ay, ito, Mr. Bo? Mr. Bo? Lumabas. Aalis na kami ngayon din. Paano nangyari ito? Tara na, bilisan. Bakit si Zhao Fei tinatawag ka ring Mr. Bo? At sobrang takot, Bo Jingye, may itinatago ka ba sa akin? Hindi ko maitatago ang pagkakakilanlan ko magpakailanman. Kailangan ko siyang sabihan sa huli. Sa totoo lang, Bo. Kailangan ni Mr. Bo ang sasakyan para sa Huangchao Club. Dapat kang sumama sa akin. Aalis na kami sa daan mo. Sasakay kami ng taxi pa uwi. Hindi na kailangan. Ipipilit ni Mr. Bo dahil nag-overtime si Bo. Nag-ayos siya ng sasakyan bilang kabayaran. Aalis na kami ngayon. Anong daddy? Tara na. Bo, madalas mong banggitin kamakailan. Mr. Bo, gusto mo si Miss Su, di ba? Maaga pa sa relasyon. Maghintay hanggang maging mas matatag. Kung malaman niya at magalit o humingi ng diborsyo. Paano naman si Suningning napakaswerte? Si Mr. Bo ang asawa niya? Xiao, ano ang gagawin natin ngayon? Naglakas loob ka pang magtanong sa akin? Dahil sa'yo, nagalit ako kay Mr. Bo. Umalis ka, huwag mo na akong guluhin ulit. Jack. Suningning, kasalanan mo ito. Magbabayad ka para dito. Hindi kita hahayaang makatakas. Kamusta? Ningning, may party ang departamento sa Huangchao Club ngayong gabi. Ipinagdiriwang na natanggal si Zhao. Kailangan mong pumunta. Oh. Mami, dapat kang pumunta. Si Nyansing at ako ay mananatili sa bahay. Magiging maayos kami. Sige, kahit na ihahatid ko muna kayong dalawa sa bahay. Pagkatapos magpapalit ako ng damit.
Hintayin mo ako. Ako ng responsibilidad. Sinungaling na walang kwenta. Lahat ng mga taong ito, naglaho ka ng lubusan. Sabi ni Limeng, nasa dulong kaliwa ang kwarto. Salamat sa pagdating, Ginongbo. Hindi kailangan ng formalidad, Ginang Xie. Ang pagtutulungan na ito para sa atin ay kapakipakinabang para sa dalawang panig. Pamilyar ang boses na yan. Bo Jingye, bakit siya nandito? Ginongbo. Nasa pintuan ng misis. Sandali lang. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Nakasuot ng ganito, ang damit na yan ay malamang nagkakahalaga ng malaki. Bo Jingye, ilang sikreto ang itinatago mo? Bo Jingye, ilang lihim ba ang itinatago mo? Hindi. Gusto ni Mr. Bo na mag-entertain ka ng mga kliyente? Ano? Sobra na si Mr. Bo sa pagkakataong ito. Dahil lang gwapo ka at maganda ang pangangatawan. Hindi ibig sabihin na ibebenta mo ang itsura mo sa mga kliyente. Hindi, Ningning. Ipagtatanggol kita. Alam kong gusto mong mapanatili ang trabahong ito, pero hindi natin tatanggapin ang kahihiyang ito. Mag-resign na tayo. Umuwi na tayo. Pero si Mr. Bo ay karaniwang mabait naman sa akin. Ito ang mahalagang kliyente niya. At kritikal na negosasyon sa negosyo. Kung hindi matutuloy ang deal, siguradong sisihin niya ako. At saka, ang sahod ko ngayong buwan ay hindi pa nababayaran. Imposible. Ang walang prinsipyong kapitalista ay hindi makakaligtas dito. Pero hindi ka dapat magdusa ng ganito. Gusto kanyang painumin kasama ng mga kliyente? Ako na lang ang pumalit sa'yo. Mawalang galang na. Pinag-uusapan ba ninyo ang isang partnership? Oo. Siya ang asawa ko. Itong inumin, iinom ako para sa kanya. Para sa inyo. Kung ganon, ang deal ng Bo Group. Na-finalize na namin ang kontrata. Pipirmahan namin. Ito kaagad. Mr. Huo, Ano po? sabihin mo kay Mr. Bo na ang kanyang gawain. Nang pagpapainom ng empleyado sa mga kliyente ay hindi katanggap-tanggap. Magre-resign ang asawa ko. Siguraduhin na ang huli niyang sweldo ay naayos. Naiintindihan, walang problema, pinoproseso na ang bayad. Mahal, tara na. Malakas na alak ang ininom mo. Sigurado ka bang okay ka? Wala yun. Noong araw, kilala ako bilang ang hindi matitinag na inom. Hindi matitinag na inom? Bo Jingye, pwede tayong laging makahanap ng bagong trabaho, pero ang pagbenta ng kaluluwa mo para sa trabaho ay kung saan tayo nagtatakda ng hangganan. Kahit hindi ka makahanap ng trabaho, para sa mukha na yan, susuportahan kita. Kaya mas gusto mo ba ang mukhang ito o ang tao sa likod nito? Pareho silang may kanya-kanyang ganda. Pero ang iyong mukha ay nagpapaalala sa akin ng isang particular na tao. Sino ba talaga? Kamukha mo. Mr. Bo, mukhang siya ay Iuwi mo ang kotse. naiintindihan ko. Magmaneho ka ng dahan-dahan, hayaan siyang matulog ng mapayapa. Opo. Mr. Huo, tungkol sa babaeng hinahanap ni Mr. Bo, mayroon kaming bagong lead. Nasa Jing City siya. Si Mr. at Mrs. Bo ay napakalapit. Dapat ko bang ipaalam sa kanya na ang babae mula 5 taon na ang nakaraan ay buhay? Ang babae mula 5 taon na ang nakalilipas. Ipagpapalagay nating patay na siya. Para sa kaligayahan ni Mr. Bo, dapat akong manahimik. Tatay,
Matulog ka na. Ako na ang bahala kay Mami. Salamat sa pag-aalaga. Sige, sige na. Ningning. Painumin kita. Bojingge, huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita laban sa sino mang mananakit sa'yo. Sige, dahil nandito ka, ligtas ako. Bojingge, yung pagpapakasal sa'yo, ay nagpasaya sa akin ng todo. Ako rin. Ningning, ikaw ang unang tao na nangakong protektahan ako. Ano to? Oh. Ang sakit ng ulo ko. Paano ako nakabalik dito? Oh my gosh, kami ni Jingye, hindi ito maaring mangyari! Bawal magliwaliw ang isip ko. Bakit nandito ang relo niya? Mami, gising ka na. Si Daddy ang nagluto ng lugaw para sa'yo. Kumain ka na habang mainit pa. Masama ang alak sa tiyan. Itong lugaw na pampalakas ng tiyan. Inumin mo habang mainit. Si Daddy ang nag-alaga sa'yo buong magdamag. At maagang gumising para magluto ng lugaw. Sobrang sipag niya. Mommy, mahal na mahal ka ni Daddy. Salamat, Bojingye. Ako ang asawa mo. Tungkulin ko ang alagaan ka. Sa ating dalawa, wala nang kailangang formalidad. Napakabuti mo sa akin. Hayaan mo akong tumulong. Paano mo ako tutulungan? Nag-resign ka kahapon, di ba? Ngayon, sasamahan kita para maghanap ng bagong trabaho. Tingnan mo, ito ang sa Jing City pinakamalaking merkado ng trabaho. Tiyak na makakahanap ka ng angkop na trabaho dito. Ako ang CEO ng Bo Group. Trabahong janitor, katawa-tawa, waiter. Bakit ka nag-aalangan? Aagawin ang mga trabaho kung magtatagal ka. Ang mataas na unemployment rate ay hindi mo kasalanan. Gumalaw ka na! Ano itong gulo? Tara, tingnan mo ang lugar na iyan. Hoy! Nag-hire pa ba kayo? Kailangan ng mga construction worker. Kaya ng asawa ko yan. Aprobado. Punan mo ang iyong mga detalye. Nakuha ko. Sige, magsumikap ka dito. Pupunta na ako sa trabaho ko. Sige. Paalam. Malaki ang utang ko sa kanya. Dapat nagpakilala na lang siya. Hoy, mahal. Mal, kumusta ang trabaho? Maayos naman. Humanga ang foreman. Garantisado ang bayad. Ang galing. Magluluto ako ng masaganang pagkain para sa iyo mamayang gabi. Sige, salamat, mahal. Ningning Su, nakipagrelasyon ka talaga kay Ginoong Bo. Pinaalis ako sa trabaho. Iniiwasan na ako ni Fei Jiao. Ngayon, hindi kita hahayaang takasan ito. Pangalawang Ginoong Bo. Si Ningning Su ay may suporta ni Bo Jingye, hindi mo siya kayang pantayan. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, hindi alam ni Ningning Su si Bo Jingye ang punong tagapagpaganap ng Bo Group. Tumutulong pa siya sa kanya maghanap ng trabaho araw-araw. Si Ningning Su ay muntik nang ikasal sa isang tagapamahala ng proyekto mula sa She Construction noong nakaraang buwan. Ang tagapamahala na iyon ay nauwi sa pagkatanggal mula sa Bo Corp. Ngayon ay nagtatrabaho bilang kapatas sa mga lugar ng construction. Kung gusto mo siyang ibagsak ito ay maaaring maging paraan mo. Pangalawang Ginoong Bo, bakit mo ako tinutulungan? Humanap ka lang ng paraan para ihiwalay si Ningning kay Bo Jingye. Gagantihan kita ng malaki. Kapag iniwan na niya si Bo Jingye, magiging wala na ang kasal nila.
Ang 10% na bahagi ng Bo Group ay akin nang makukuha. Hihe. Ano ang ginagawa ni Bojingge? Magtutuon ako sa paghahanap ng trabaho para sa kanya. Kailangan ng mga manggagawa, 160 bawat araw. Mawalang galang, nag-hire ba kayo? Oo, mga manggagawa, 168 na araw ang sahod. Ang proyekto ay atrasado, kailangan ng trabahador agad. Kung dito magtatrabaho si Jingye ng tuloy-tuloy sa isang buwan, hindi na niya kailangan maghanap ng trabaho araw-araw. Irehistro ang aking asawa. Sige, halika po na ng mga form doon. Okay. Siya talaga, narito siya. Ningning Su, ikaw ay manloloko sa kasal. Sinira mo ang karera ko, bibigyan kita ng leksyon ngayon. Hoy. Siehui. Naalala mo ako? Suningning, hindi mo lang ako iniwan. Ginawa mo rin akong katatawanan sa harap ng lahat. Sa pagkakataong ito, sa wakas nahuli na kita. Tatakbo? Pakawalan mo ako! Saan ka pupunta? Dahil pumayag kang pakasalan ako, akin ka na ngayon. Ngayong gabi, gagawin kitang akin dito mismo. Ahem, Ginoong Bo, ang yugtong ito ng konstruksyon ay matatapos na sa lalong madaling panahon. Sa unahan ay ang ikalawang yugto. Mabuti. Ito ay illegal, alam mo ba yan? Illegal? Sa akin ka naman. Ang pagtulog sa sarili kong asawa ay hindi krimen. Huhubaran kita bawat patong-patong. Tingnan natin kung gaano kaligaw. Bitawan mo ako. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Bojingge, tulungan mo ako! Narinig ko ba si Ningning na tumatawag sa akin? Ang misis ay wala rito. Siguro guni-guni mo lang yon. Bojingge, Iyan si Ningning. Teka, Ginoong Bo. bitawan mo ako. Ikaw na walang hiya. May dalawa kang anak sa labas. Tapos mag-aarting birhen ka sa akin. Ipapakita ko kung gaano ka kahalay. Bitawan mo ako. Bojingge. Ayos lang. Ikaw, ang pogi na nagloko sa akin. Paano mo nagawang agawin ng babae ko? Kunin siya, patayin siya sa pamamalo. Sa likod mo? Bojingge. Ningning? Anong nangyayari dito? Bakit ang basurang tulad ni Xiehui pinapayagan pa ring pumasok sa grupo natin? Dapat siyang sinibak. Mr. Bo, dalhin si misis sa ospital. Ako na ang bahala dito. Hipuin mo ang asawa ni Mr. Bo. Patay ka na. Tagapamahalali. Wala ni isang basurang mananatiling empleyado. Opo! Siya pala si Mr. Bo. Tapos na ako. Huwag mag-alala, Jibo. Si Jieng Su. Naghimatay lang siya dahil sa gulat. Jibo, si Siehui at ang mga manggagawa ay naaresto. Ayon sa kanyang pag-amin, isang magandang babae ang lumapit sa kanya at nag-alok sa kanya ng 50,000 yuan upang guluhin ang ginang. Anong babae? Hindi niya kilala o ang kanyang pangalan, ngunit nagawang makipag-ugnayan niya kay Xiehui at sadyang tinarget ang ginang, marahil isang taong may sama ng loob sa kanya. Siya sa atin. Oo. Ano ang dapat kong gawin? Pangalawang binata, si Xiehui ay nahuli na nila. Si Bojingye ay tiyak na masusubaybayan ito pabalik sa akin. Ni hindi mo kayang gawin ang mga simpleng bagay, walang silbi. Mayroon akong plano na maaaring makatulong sa iyo. Ano ang plano? Ang proyekto sa Waterfront Garden ay idinisenyo ni Su Ningning at personal na inendorso ni Bojingye. Kung may magkamali doon, si Su Ningning ay hindi makakapag-stay sa Bo Group. Makakaapekto rin ito kay Bojingye. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kasalanan ko lahat. Kung sinabi ko sa iyo ng mas maaga tungkol sa aking pagkatao, hindi mo sana ako natagpuan ng trabahong iyon at hindi ito mangyayari. Ningning, dapat ko bang sabihin sa iyo ang totoo? Ayokong itago ang anuman mula sa iyo. Anong katotohanan? Ano ang itinatago mo? Ningning, sa totoo lang ako. Mommy. Ano ginagawa mo dito? Narinig namin na nasaktan ka, Mommy. Ako at kapatid ko kailangan naming manatili sa'yo. Ang dalawa kong sinta ay napakaalalahanin. Paano ka nasaktan, Mommy? Kasalanan ni Daddy. Nabigo ako na ingatan si Mami. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Bakit mo pinapasan ang responsibilidad? Hindi. Ako ang may kasalanan. Dahil nagsinungaling ako sa iyo.
Nagsinungaling ka? Ano ang sinungaling mo? Wala nang mas kinaiinisan si Mommy kaysa sa pagiging niloloko. Daddy, paano mo nagawang magsinungaling kay Mommy? Mami ay kinaiinisan ang pagiging niloloko higit sa lahat. Ang tunay na ama ni Nashing at Yan. Minsan ay nangako na pananagutan pero nawala nang walang bakas. Hindi na nagpakita muli. Mamaya, para irehistro ang mga bata, naloko ako para pakasalan si Shehui. Kung may magsinungaling muli sa akin, walang kapatawaran. Kaya, ano ang itinago mo? Ang ibig sabihin ni Bo ay lihim siyang naghahanap ng trabaho. Ayaw kang alalahanin. Nalulungkot siya na nasaktan ka sa construction site. Tama, Bo? I see. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Kung may plano ka, hindi ako makikialam. Hindi ko hahayaang magdusa pa sina Shan at Niang Sing. Pinagkakatiwalaan kita. Oh, at tulungan mo akong mag-discharge sa ospital. Kailangan nating umalis ngayon. Ang proyekto ng Waterfront Garden ay ang una kong independenteng disenyong architectural. Dapat itong maipasa sa loob ng 2 araw. Kailangan kong tapusin ang mga detalye ng walang anumang pagkakamali. Hindi pa tapos? Gising ka pa? Hindi makatulog. Anong problema? May bumabagabag sa'yo? Meron akong kaibigan na may ginawa na nagpagalit sa asawa niya, sobrang galit at nandidiri. Hindi siya sigurado kung patatawarin ba siya nito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Parang gago ang kaibigan mo. Bakit? Kung imposible ang pagpapatawad, ibig sabihin ang bagay ay talagang napakaseryoso para sa kanya. Paano siya, bilang asawa, gumawa ng isang bagay na saktan ang sarili niyang asawa? Oh, hating gabi na, tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Magpahinga ka na. Magpapatulog na rin ako. Itutuloy natin sa opisina bukas. Sige. Magandang gabi. Pasensya na sa pagdumi ng sapatos mo. Hayaan mong punasan ko. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa banyo para linisin ko mismo. Relong Rolex? Paano si Suningning kayang bumili ng ganitong mamahalin? Tiyak na si Bo Jingye ang nagbigay nito sa kanya. Kukunin ko muna ito. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag kay Bo Jingye. Oh, pangalawang binata. Nakuha ko na ang mga guhit ng disenyo. Ayos, sundin ang plano. Bakit naka-on ang computer? Tandang-tanda ako na pinatay ko ito bago umalis. Tingnan mo ito. Ang Jung Group ay naglabas ng kanilang guhit para sa Waterfront Garden. Ito ay katulad ng aming disenyo ng Waterfront Garden. Parehong-pareho. Paano nangyari ito? May naglabas ba ng guhit? Ito ay pananagutan ni Suningning. Siya ang gumawa ng disenyo nito. Imposible. Hindi niya maaaring naibenta ito sa aming kakumpetensya. Ang Waterfront Garden ay ang aming pangunahing proyekto. Kung ang guhit ng disenyo ay nabulgar, ang bilyong yuan na pamumuhunan ay masasayang. Paano ito nangyari? Ito ay ganap na pinamamahalaan ni Suningning. Ang paglabas ay dapat siya ang may pananagutan. Inirerekomenda ko na tanggalin natin siya at panagutin siya sa mga pinsala. Eksakto. Tama siya talaga. Dapat siyang tanggalin. Hanggang sa mag-imbestiga tayo, ang pagmamadali sa konklusyon ay masyadong maaga. Ang aking koponan ay nag-iimbestiga nito. Ang mga bagong disenyo ay malapit ng handa. Ang nag-leak ng design ay si Suningning. Wala nang iba ang may access sa mga original na draft. Traidor! Ibinenta ang design natin sa Jung Group. Tagapamahala dapat nating sibakin siya. Sang-ayon. Sibakin siya. Tanggalin siya. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Bo Jingye, hiwalay na tayo bukas. Bakit? Nag-leak ang design ng kumpanya. Mawawalan ako ng trabaho at haharap sa malaking bayad pinsala. Hindi kita idadamay. Akala ko mas malala ang nangyari. Ito lang?
Tama na, tigilan mo na ang pag-iyak. Hindi mo naiintindihan. Ang proyektong ito ay may halagang 1 bilyon. Tatanungin kita, ang proyektong Waterfront Garden magsisimula sa 7 araw, di ba? Maaari ba nating gawing muli ang design sa tamang oras? Kaya namin. Isa pang tanong, ikaw ba ang nag-leak? Ng design? Kung gayon may isang tao ang nagnakaw nito ng masama, hanapin ang katotohanan at maaalis natin ang sisi sa'yo. Kapag may problema, nilulutas natin ito. Tandaan mo, nandito lang ang asawa mo para sa'yo. Paano ka makakatulong? Nag-resign ka sa trabaho mo? Hihingi ako kay Ginoong Bo na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Hindi, trinato ka niya ng masama nung nakaraan. Iyon ay pagtuturo sa akin ni Ginoong Bo ng negosyo. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Gusto niyang bumalik ako sa kumpanya para pangasiwaan ang mga mahahalagang proyekto. Bakit siya napakabait sa'yo? May hidden agenda ba siya? Siyempre hindi. Nag-o-overthink ka. Si Ginoong Bo ay may asawa at may 2 anak. Kaya, mali ang paghusga ko sa kanya? Mali ang akusasyon ko kay Ginongbo. Gayunpaman, handa pa rin siya na hayaan si Jingye na mamuno sa mga proyekto. Makikipagkita ako sa kanya bukas para humingi ng isa pang pagkakataon at gawing muli ang design. Inutusan kitang mag-imbestiga sa pagtagas ng design drawing. May update ba? Ang CCTV footage mula sa Departamento ng Disenyo ay sadyang binura kahapon. Ang footage sa main gate ay nagpapakita na walang kahina-hinalang mga intruder. Ang sala rin ay nag-hack ng surveillance at pumasok ng palihim. Alam na alam nila ang mga sistema natin. Ang pagnanakaw ng drawing at ang pag-frame kay Ningning para sa pagpupulong kay Shihui ay iisa lang. Sino kaya iyon? Tumuon sa mga malapit kay Ningning, pamilyar sa operasyon ng kumpanya. Miyembro ng Departamento ng Disenyo. May naalala ako, Zhao Fei at Zhou Sisi ay nagkaroon ng alitan kay Jingbo at kamakailan ay nasibak. Maaring sila ang sangkot. Imbestigahan ang 2 suspek. Suriin ang kanilang mga kamakailang gawain. Nagets ko. Sandali, i-anunsyo sa buong kumpanya. Hanggang sa matapos ang investigasyon ay matapos, walang-walang basehang haka-haka o paninirang puri ay papayagan. Ang mga lalabag ay haharap sa pagtanggal. Opo, Gino. Ito ay dapat na opisina ni Jibo. Malamang nasa loob siya. Ay, Binibinisu, ano ang nagdala sa'yo rito? Kailangan kong pag-usapan ang isang bagay kay Ginongbo. Si Ginongbo ay abala sa ngayon. Papasukin mo siya. Ginoongbo. Ako si Su Ningning. Narito ako. Su Ningning. Alam kong ikaw ay responsable sa Waterfront Garden, pero ang disenyo ay na-leak. Pero hindi ko inilabas ang disenyo. Hindi ko ipagtataksil ang kumpanya. Bakit kita dapat pagkatiwalaan? Sa isang taga-disenyo, ang aming trabaho ay parang sarili naming anak. Bilang isang ina, paano ko posibleng sakta ng sarili kong anak? Ginoongbo, dumating ako upang humiling ng isa pang pagkakataon. Upang muling idisenyo ang Waterfront Garden. Binibinisu ang tapang mo. Laging sinasabi ng asawa ko na ang mga pagkakataon ay kinikita. Gusto kong tumulong mabawasan ang mga pagkalugi ng kumpanya sa pamamagitan ng pagsisikap. Kaya medyo malapit ka sa asawa mo. Oh, hindi pa kami magkakilala ng matagal. Pero nagpapasalamat ako. Binigyan niya ako ng pakiramdam ng pamilya muli. Bakit parang ang boses ni Mr. Bo parang kay Bo Jingye? Mr. Bo, sa loob ng 6 na araw, tiyak kong maibibigay ko isang bagong proposal ng disenyo. Nakuha ko. Naniniwala ako sa iyo. Inaabangan ko ang iyong trabaho. Salamat, Mr. Bo. Hindi kita bibiguin. Mr. Bo, ako'y titigil na sa pag-abala sa iyo. Paalam, Mr. Bo. Siya nga pala, Mr. Bo. Nung una na misunderstood kita, akala ko pinapainom mo ang asawa ko at pinilit siyang mag-resign. Gusto kong formal na humingi ng tawad sa'yo. Ayos lang. Gusto ko ring magpasalamat ng taos puso sa pagpapahalaga mo sa asawa ko. Siya ay isang determinado, mabait at pambihirang lalaki. Hindi niya bibiguin ang iyong mga inaasahan. Sa iyong paningin, ganun siya perpekto? Para sa akin, siya ang pinakamahusay na lalaki.
Mr. Bo, ano ang ginagawa mo? Ang mga papuri ng asawa ko kanina, huwag mong sabihin kahit isang salita. Ano ang sinabi niya? Wala akong narinig. Bilang isang single, hindi mo maiintindihan. Ngayon, imbestigahan mo sina Joe, Cici at Xiao Fei. Opo, Kino. Mommy, si Daddy nagpadala sa'yo ng mga bulaklak na ito upang batiin ka sa pagpapanatili ng iyong trabaho at pangalawang pagkakataon. Bumalik ka na, handa na ang hapunan. Paano mo nalaman? Na hindi ako na-fire? Binigyan ako ni Mr. Bo ng isa pang pagkakataon? Naiintindihan ko na. Tiyak na sinabi sa'yo ni Mr. Bo. Tama ba? Eksakto. Alam ko rin na magtatrabaho ka ng hating gabi ngayong gabi sigurado. Inihanda ko na ang hapunan mo. Mahal, ikaw ang pinakamabuti. Naghalikan sina tatay at nanay, nakakahiya. Si Suningning ay nasa bus. Sinabi ng ikalawang binata na hindi niya alam ang katayuan ni Mr. Bo. Posible kaya nalabis siyang ayaw niya kaya sinasadya niyang itago ito? Suningning, matagal na tayo hindi nagkita. Joe, Cici, bakit nandito ka na naman? Ano ang pakiramdam? Na nakikitang umuunlad ako pagkatapos mong matanggal? Nakakainis, di ba? Wala sa akin ang buhay mo. Suningning, tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam ko sa loob-loob mo na inggit ka. Kita mo ito, bagong BMW. Mahigit 1 milyon ang halaga. Benepisyo ito ng bago kong kumpanya. Ngayon ako ay ang punong taga-disenyo sa Jiang Group. Punong taga-disenyo ng Jiang Group? Tingnan ninyo lahat, inanunsyo lang ng Jiang Group ang disenyo nila ng waterfront garden. Pareho ito sa atin, eksakto. Joe, Cici, ninakaw mo ba ang drawing natin ng waterfront garden at ibinenta? Walang ebidensya? Tigilan mo ang paninirang puri sa akin. Sa totoo lang, ikaw ang nagbenta nito para sa pera, di ba? Nagsimula na ang construction sa proyektong iyon. Ikaw magbabayad ng multa sa paglabag at mapapaalis sa Bo Group. Joe, Cici, itigil na ang construction ng Jiang Group. Ang drawing hindi pa tapos. Mapanganib ito. Naiinggit ka lang sa akin sa pagiging chief designer ng Jiang Group. Ito ay sabotahe. Suningning, hindi mo ako matatalo. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kapag nabigo ang proyekto, pagsisisihan mo ito. Nasaan si Suningning? Ngayon ang deadline niya para magsumite ng mga bagong disenyo. Bakit wala siya dito? Sa tingin mo hindi niya natapos at natakot? Mr. Bo, ano ang dapat nating gawin? Titingnan ko siya. Ningning, nasaan ka? May aksidenteng humaharang sa daan ko. Siksikan na ang trapiko. Ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon. Susunduin kita. Sige. Naipit si Ningning sa trapiko, maipit din ang kotse ko. Teka, ang card na ito ay may 1 million. Ang password ay 6 na 6. Para sa iyo ito. Ibigay mo sa akin ang helmet, damit at bisikleta. Weh, mahal. Hindi ka maniniwala dito. May bumili ng scooter ko ng 1 million. Ikaw, hindi ba sinabi mo binigyan ka ni Mr. Bo ng proyekto? Bakit ka nagde-deliver ng pagkain ngayon? Side hustle lang para sa extra cash. Sumakay ka sa kotse, bilis! Sige. Dapat bumalik ka na sa pagde-deliver. Ningning, kaya mo to. Kaya mo yan. Kaya ko to, tara. Mr. Bo. Anong meron? Nakakaranas lang ng buhay. Bakit hindi pa siya dumarating? Gaano pa ba tayo maghihintay? Seryoso,
Mukhang si Suningning ay hindi darating. Malapit nang magsimula ang konstruksyon. Madelay ang proyekto. Nawawala rin ang kapatid ko. Eksakto. Bakit sobra tiwala ni Mr. Bo sa kanya? Siya siguro ang nag-traitor sa atin. Dapat siyang tanggalin. Baka si Mr. Bo at Suningning ay may ginagawang kahinahinala. Hindi ba siya may asawa na? Ngayon, walang mangyayari rito. Wala nang saysayang maghintay. Lahat umalis na tayo. Teka, huwag muna kayong umalis. Darating din si Suningning. Nandito na ako. Dumating siya. Ang tagal mo dumating. May bago akong design plan na handa. Pakibigyan ako ng pagkakataong ito. Si Suningning ay isang designer na hindi nasa oras. Ang draft ng disenyo niya hindi na kailangan tingnan. Oh, totoo. Proyektong Waterfront Garden, pinapahalagahan ito ni Mr. Bo. Kung maantala mo ang proyektong ito, kaya mo bang panagutan ang kahihinatnan? Sige. Miss Su, pakiusap simula ng ipalabas. Aha. Paano naman magagawa sa 7 araw ang isang buong bagong plano? Tiyak na hindi uubra. Tama yan, hayaan mo lang siyang magmukhang tanga. Ang tema ng disenyo ko ngayon ay Utopia. Kilala na ang Utopia ay isang perpektong mundo na hindi umiiral. Pinagsama ko ang Oriental building at modernong estetika ng magkasama at itinayo itong natatanging dream home. Hindi ako makapaniwala sa disenyong ito. Ang ideyang ito ay napakatalino. Kahit na ang huling disenyo ng Waterfront Garden ay napakagaling, ito ay mas mahusay. Mahusay. Talagang maganda. Itong Suningning naging kahanga-hanga. Hindi ko siya matalo sa lahat ng ito. Talagang asawa ng CEO. Maganda ang paningin ng boss. Magaling ka. Bojingye. Parang ang mabuti kong kuya ay kinukuha ang Suningning na ito ng lalong seryoso. Mr. Bo, tapos na ang investigasyon. Ang proposal ng disenyo ni Mistress ay ninakaw. Si Joe Sisi ang nasa likod nito. Siya ay kasalukuyang isang taga-disenyo sa Junk Group. Ang drawing ay naleak niya. I-report lahat ng ebidensya sa mga autoridad. Ang huling draft ng disenyo ni Ningning ay hindi kumpleto. Baka mayroong mga depekto sa konstruksyon dito. Isumite lahat ng dokumento sa mga nauugnay na departamento. Naunawaan, Mr. Bo. Pakawalan mo ako. Umalis ka. Sinabi ni Mr. Zhang hindi na niya gustong makita ka muli. Ano ito? Mr. Bo! Joe Sisi. Ang lakas ng loob mo. Suhol kay Siehui para saktan si Ningning at ninakaw ang kanyang mga disenyo. Hindi ko ginawa. Ipinakita namin kay Shehui ang iyong mga larawan. Kinumpirma niya na tinanggap mo siya. Itinatanggi mo ba? Mr. Bo, nagkamali ako. Dalhin siya sa pulisya. Opo, ginawa. Mr. Bo, pakiusap, maawa ka sa akin. Hindi ko na ulitin. Sandali. Ito ang aking relo mula 5 taon na ang nakaraan. Bakit nasa kanya ito? Hintayin mo ako. Ako ang mananagot. Maaaring siya ang babae mula 5 taon na ang nakaraan? Hindi ba patay na ang babaeng iyon? Nagdaos ka pa ng libing para sa kanya. Paumanhin, Ginoong Bo. Gusto ng matandang ginang napakasalan ka. Upang pigilan ka sa pagpapatuloy ng paghahanap, wala akong ibang pagpipilian. Ginoong Bo, talagang pinagsisisihan ko ang aking mga ginawa. Pakawalan mo siya. Joe Sisi, sagutin mo ako. Itong relo, sino ang nagbigay sa'yo nito? Hindi ko masasabi ninakaw ko ito kay Suningning. Kung malaman ni Ginoong Bo, magagalit siya ng sobra. Itong relo ay ibinigay sa akin ng isang tao. 5 taon na ang nakalipas, sa Bayun Mountain Campground, ang babaeng noong gabing iyon ay ikaw? Bayun Mountain Campground. Si Suningning ay naroon noong gabing iyon, natulog kasama ang isang tao at nagkaroon ng 2 anak. Posible bang ang lalaking yun ay si Ginoong Bo? Magsalita ka, ikaw ba? Oo, ako yon. Sa Bayun Mountain Campground. Ang babaeng noong gabing yon, ako yon. Kaya ikaw talaga. Kung gayon, Ginoong Bo, pagkatapos ng nangyari noong gabing iyon, dapat kang managot. May pananagutan nga ako sa'yo, pero may asawa na ako ngayon. Sabihin mo ang anumang ibang kompensasyon. Ibibigay ko ito. Bibigyan kita ng oras para magpasya. Kapag nakapagdesisyon ka na, lumapit ka at sabihin sa akin.
Bumalik ka na, kumain na tayo habang mainit pa. Tatay, nagluto si Mami ng malaking handaan. Naaprubahan ang aking disenyo, ang kaso ng nalik na disenyo. Ang totoo ay lumabas na sa wakas. Si Joe CC ang nasa likod nito. Nagluto ako ng maraming putahe ngayon, magdiwang tayo ng sama-sama. Sige. Bakit? Ang lungkot ng itsura mo? Hindi ka ba masaya para sa akin? Siyempre, masaya ako para sa'yo. Si Ningning ang pinakamahusay na taga-disenyo. Dapat ko bang sabihin kay Ningning ang nangyari kay Joe CC? Wala na. Sasabihin ko sa kanya sa ibang pagkakataon. Hindi ko inakala na ang dalawang batang iyon ay talagang mga anak ni Bo Jingye. Mas komplikado ito. Gino, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi mo ba gusto na siya ang managot? Puntahan mo siya at abalahin. Huwag mong hayaang makasalikom siya kay Suningning. Sige. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi mo ba sinabi na babayaran mo ako kapag napagdesisyunan ko na pupunta ako sa iyo? Ano ang gusto mo? Ang panukalang disenyong ito ay ganap na binuo at maaaring isagawa. Ipapresenta ko ito mismo kay Ginoong Bo at maayos na ipahayag ang aking pasasalamat. Ginoong Bo, ng gabing iyon, ito ang aking unang pagkakataon. Nagtagumpay ang aking pagsugal. Si Suningning ay birhen noon. Gusto ko. Napakasalan mo ako. Libre ba si Ginong Bo? Si Ginong Bo ay may asawa, di ba? Baka si Ginang Bo. Masyadong malaswa para sa araw. Mukhang mali ang oras ng pagdating ko. Joe CC, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Sinabi ko na sa'yo na may asawa ako. Hindi kita kayang pakasalan. Pero Ginoong Bo, ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, hindi ka ba mananagot? Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko nakalimutan ang gabing iyon. Mga kotse, bahay, pera, mabibigay ko sa iyo ang lahat. Ngunit ang pag-aasawa ay talagang imposible. Kung lalampas ka ulit, wala kang makukuha sa huli. Anong magaling kay Suningning? Hindi mo ba siya kayang hiwalayan? Tama na. Hindi ko hihiwalayan si Ningning. Ginoong Bo. Umalis ka. Sinabi ng pangalawang Ginoo na pinakasalan niya si Sue para sa 10% na bahagi ng kumpanya. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi siya nakikipaghiwalay? Siguro dapat kong puntiryahin si Suningning. Narinig mo na ba? May isang babae kamakailan na bumibisita sa opisina ni Ginoong Bo. Ginoong Bo, hindi ba siya malamig sa mga babae? Bakit bigla siyang nagkakaroon ng interes ngayon? Sinabi ni Bo Jingye na may asawa si Ginong Bo na may 2 anak. Ang babae ba ay asawa niya o? Ikaw ba ang pinag-uusapan ako? Bastos, ang tagal na hindi mo dinala ang manugang kong apo at ang apo ko sa tuhod para bisitahin ako. Ngayon may mang-aagaw ng asawa na kumakapit sa'yo, hindi ito katanggap-tanggap. Binanggit ni Huojo na ang manugang kong apo ay nagtatrabaho sa Bo Group. Pupunta ako para makita siya. Ang damit ni Joe CC ay kamukha ng nakita ko sa opisina ni Mr. Bo. Anong ibig mong sabihin? Maaaring ang babaeng bumibisita sa opisina ni Mr. Bo ay ikaw talaga? Oo, ako nga. Ako ang babae ni Mr. Bo. Ninakaw mo ang mga disenyo ko at pinaratangan ng kumpanya. Hindi ka kailanman mamahalin ni Mr. Bo. Hindi pagkakaunawaan lang iyon. Patawad na ako ni Mr. Bo. Pinangako pa niya na pakasalan ako. Malapit na. Ako na ang magiging Mrs. Bo. Sinabi ni Jingye na may asawa na si Mr. Bo. Kaya si Joe CC ay kabit niya. Ang sama ni Mr. Bo. Nako, si Mr. Bo ay lubos na nahuhumaling sa akin ngayon. Ang mga damit na ito, alahas at mga bag. Lahat regalo galing kay Mr. Bo. Kung gusto kitang paalisin, aalis ka. Ang kasuotan ni Joe CC ay pawang mga branded na designer. Malamang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Binili ba ni Mr. Bo lahat ito para sa kanya? Ibalik mo ang mga disenyo ko. Sasali ulit ako sa design team at pagkatapos magmumukhang basura ang gawa mo. Talagang walang silbi. Hawakan mo ulit ang mga disenyo ko at tatapusin kita.
Tinulak mo ako! Babayaran mo ito! Tama na. Lola, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, bubulihin ka na. Okay lang ako. Ikaw pala ang lola ni Ningning, tulad ng inaasahan, ang pangit ng panlasa mo, gaya ng apo mong iyan. Custom fit ito. Hindi mo alam at tumigil sa kalokohan. Custom fit? Parang tela sa palengke na mura. Halagang mas mababa pa sa 10 piso. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 800,000. Paano ito naging pangit? Ikaw siguro ang gold digger na humahabol kay Jingye. Matandang bruha ka. Bantayan mo ang bibig mo. Ako ay ang magiging Mrs. Bo. Isang salita ko lang at madudurog ka parang langgam. Isang babaeng walang hiya tulad mo ay papakasal sa pamilya, Bo? Sa panaginip mo. Ikaw na masamang matanda. Pakisuyok? Kahit sino ka pa o anong kaugnayan mo sa kanya, hindi mo bubulin si Lola. Ang galing ng manugang kong babae. Ang batang iyon ay naglakas loob na magkaroon ng mistress at napakasama pa. Kailangan ng mabuting palo. Sige, Suningning, dinala mo ang matandang ito para gumawa ng gulo? Magsisisi ka. Kumusta? Security? Magpadala ng tao ngayon, gulo sa design department. Mr. Bo, sabi ng katiwala ng lumang mansyon darating ang matandang ginang. Darating si Lola? Saan siya ngayon? Dumating para makita ang kanyang manugang na babae at para mahuli ang babaeng sumisira ng pamilya kasama mo. Suriin muna ang design department. Eng, Joe, anong problema? Itong matandang babae ay biglang sumulpot mula sa kung saan. Sira-sira ang bait at nagdadaldal ng kung ano-ano. Ininsulto niya ako. Arestuhin mo agad siya at itapon mo sa labas. Jieng Joe, huwag kayong mag-alala. Kayo ang magiging asawa ni Jibo. Hindi namin hahayaang mambastos siya sa inyo. Matandang bruha. Narinig mo ba? Umalis ka na. Sa tagal ng buhay ko, wala pang nangahas na palayasin ako. Matigas ang ulo mong uwak. Dahil gusto mo ng dahas kaysa galang, huwag mo kaming sisihin kung magaspang kami. Sino ang may tapang na galawin ng lola ko? Mabuting bata. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang saktan. Tatawagan ko ang apo ko para pumunta rito. Matandang babae, matapang ka pala. Sa Bo Group, mangangahas kang tumawag ng reinforcements? Maliban kung apo mo ang CEO namin, kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo. Ang apo ko ay ang CEO ng Bo Group. Kung apo mo ang CEO namin, ako naman ang lolo niya. Tingnan mo ang sarili mo. Ang CEO ng Bo Group ay hindi mo maaabot. Naku, nagdedeliryo na naman ang lola. Lola, umalis na tayo. Ang pag-alis ay hindi ganoon kadali. Tinawag akong mga agaw ng asawa ng matandang ito. Maliban kung siya ay luluhod at hihingi ng tawad, hindi siya. Makakaalis? Gusto mo bang lumuhod at humingi ng tawad? Hindi mo kaya ang mga kahihinatnan. Joe Sisi, ang lola ko ay mahigit 70. Pamilya mo, pilitin mo siyang lumuhod? Isang masamang matandang bruhang gaya niya dapat turuan ng leksyon. Pigilan siya, paluhudin siya. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob. Joe Sisi, ganito trato sa nakatatanda. Hindi ka natatakot sa ganti? Tama, sobra na ito. Naghahanap ng gulo? Huwag mo akong sisihin. Ano pang hinihintay mo? Turuan mo ng leksyon ng matandang iyon. Umalis. Maninira ng pamilya. Lakas ng loob mong mang-api sa manugang ko. Papatayin kita. Mamatay ka. Ikaw, paano mo ako sinaktan? Ikaw matandang hamak. Tiyak na babayaran mo ito. Tama na. Ginong Bo. Joe Sisi, galawan mo ulit ang lola ko at patay ka. Siya ang lola mo? Ginoong Bo, patawad po. Ikaw si Ginong Bo? Ikaw si Mr. Bo? Parang natatakot ang lola. Siguro dapat natin siyang tulungan na makapagpahinga. Sige, iiwan ko ito sa iyo, Lola. Ningning, tara na muna. Mr. Bo. Joe Sisi, tama na. O kaya ay wala kang makukuha. Ikaw. Bakit kanila tinawag na Mr. Bo? Pareho sila ng apelyido ni Mr. Bo. Nagtatrabaho siya sa mga proyektong malapit kay Mr. Bo, kaya sumunod na lang sila. Totoo. Hindi ka dapat makisali kay Joe Sisi.
Mr. Bo at Joe Cici ay hindi naman magkarelasyon, di ba? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko mismo si Mr. Bo nakikipaglandian kay Joe Cici sa opisina. Nakakadiri. Bastos kang bata ka, naghahanap ka ng kamatayan? Lola, si Mr. Bo ang naglaloko. Hindi niya kasalanan. Ningning, hayaan mo akong kausapin itong bastos. Sige. Bastos ka. Anong relasyon mo sa babaeng manloloko eksakto? Huwag kang mag-alala, Lola. Wala akong kinalaman kay Joe Cici. Gaano ka pa katagal magsisinungaling sa kanya? Kung gusto mong manatili kay Ningning, mas mabuting magsabi ka na ng totoo. Kung magpapatuloy ang panloloko na ito, sasabog ito sa mukha mo. Kung aalis ang aking manugang na babae, ako'y magpapabayad sa iyo. Naiintindihan ko. Hindi ko rin gustong mawala si Ningning. Mr. Bo, hindi ko talaga alam na lola mo siya. Ako. May 20 milyon dito. Siguradong maganda ang kinabukasan mo. Mula ngayon, huwag kang magpakita sa akin o kay Ningning. O harapin ang mga kahihinatnan. Si Suningning ba talaga ay espesyal? Bakit hindi ka man lang tumingin sa akin? Ito ang huling babala ko sa iyo. Naiintindihan? Mr. Bo. Hindi ko itatago ang aking pagkakakilanlan kay Ningning. Mr. Bo, ang ibig mong sabihin, Dapat kong aminin sa kanya, ipakita kung sino talaga ako. Saka, maaari tayong maging tapat bilang mag-asawa. napakagaling, gagawa ako ng mga kaayusan agad. Siya ay lubos na maaapektuhan at patatawarin ang lahat ng iyong mga lihim. Tinatanggihan ako ni Bojing eh. Pero gusto niyang aminin kay Suningning. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Ikaw na Pilyo, sa wakas nagising ka na ba? Aaminin mo kay Ningning? Makinig ka. Mag-book ng pinakamagandang hotel sa bayan. Kunin ang pinakamagarbong ballroom. Imbitahan ang bawat VIP sa lungsod ng Jing. Hayaan silang masaksihan ang pahayag ng kasal ng aking apo. Ningning, kumain tayo bukas ng gabi sa Jing Grand Hotel. Jing Grand Hotel? Yun ang pinaka-exclusive na lugar. Bakit biglang pupunta doon? Bukod pa rito, paano mo kayang bayaran iyon? Huwag kang mag-alala. May intindihan mo pagdating natin. Nakuha ko! Nagpaplano si Daddy ng surprise para kay Mommy. Wow! Sana malaman ko kung ano ang surprise. Sige. Darating ako sa tamang oras bukas. Malamang mahal ang marangyang hotel na ito. Hindi siya makakawala sa ganitong pagmamalabis. Tara na. Suningning. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Tungkol ito sa lihim ni Bojing, napakahalagang lihim. Kapag dumating na ang manugang mong babae, dapat mong ipaliwanag ng maayos. Kung maiinis siya, luhod at humingi ng tawad. huwag kayong mag-alala ginang. Mr. Bo ay mag-isa nang nag-iensayo sa kanyang opisina ng di mabilang na beses. Medyo madaldal kayata nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't ang handa na ito ay inayos para sa iyong asawa? Anong oras na? Bakit hindi pa siya dumarating? Anong oras ka nag-schedule sa kanya? Alas 6. Alas 6:30 na. Wala pa siya rito. Baka hindi siya darating. Imposible. Darating si Ningning. Huwag kang masyadong sigurado. Hahanapin ko sila. Huwag na. Ningning, dumating ka na sa wakas. Akala ko may nangyari sa'yo. Ang ganda ng banquet hall, ang daming wine at champagne, at lahat ng mga masasarap na pagkain. Siguradong napakamahal nito. Hindi importante ang pera. Ningning, Hindi importante ang pera? Akala ko pera ang lahat sa'yo. O hindi mo ako lolokohin ng ganito? Ningning, anong problema? Anong problema sa akin? Ako dapat ang magtanong niyan. Ikaw ang pinakamalaking manloloko. Ginawa mo akong tanga. Nalaman mo na. Nalaman ang ano, ikaw ang boss ko, Bojingye? Mr. Bo. Sino nagsabi sa'yo? Hindi mo pa alam, Bojingye ang CEO ng Bo Group, ang tunay mong employer. Imposible. Siya lang driver ni Mr. Bo. Kailan ba naging driver na nagmamaneho ng luxury cars at may mga katulong tulad ni Huozuo? Inaasahan mong maniwala ako dyan?
Tingnan mo ito muli. Paano? Si Bo Jingye ang CEO ng Bo Group. Bakit niya itinago sa akin? Niloko ka niya para protektahan ang sarili niya mula sa'yo. Pinakasalan ka niya para makuha ang sa kanyang lola 10% na bahagi ng Bo Group. Kapag nakuha na niya ang mga ito, hihiwalayan ka niya. Bo Jingye, minamanipula mo ako. Ginawa mo akong mukhang tanga sa pagitan mo at ni Mr. Bo. Tiyak na nakakatuwa para sa'yo. Hindi, Ningning. Hindi kita niloloko. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ano ang ipapaliwanag? Sinasabi mo bang hindi ka CEO ng Bo Group, Bo Jingye? Ako si Bo Jingye. Ayokong niloloko ako. Ang lalaking yun 5 taon na ang nakaraan. At ganyan ka rin. Ningning. Tatay, hindi kayang tiisin ni Mami ang panlilinlang. Bakit mo siya niloko? Tapos na kami kay tatay. Ni Angsing? Bo Jingye, kung iiwan mo si Su Ningning, ang 10% na shares ay akin. Mami, dapat bang lumipat tayo ng hindi sinasabi kay tatay? Hindi na siya ang iyong tatay. Hiwalayan ko siya. Ayaw kong maghiwalay sila. Ako rin. Kahit nagsinungaling si tatay, mabuti naman siya sa atin palagi. Hindi siya masamang tao. Siya ang pinakamahusay na tatay. Tara na. Tatay, subukan mo ang braised pork ni Mommy, ang kanyang espesyal na putahe. Ang sarap nito. Mas masarap pa sa chef natin. Mommy, anong problema? Ayos lang ako. Tara na. Talagang wala na, Ningning. Hindi mo ba ako papatawarin? Hindi ako susuko, patutunayan ko ang pagmamahal ko sa iyo. Su Ningning, nakayanan mo dati bago siya dumating, hindi ba? Ngayon, wala siya. Kasama si Nasyan at ni Angsing, magiging maayos ka. Mommy, gusto naming maglaro doon. Ako rin. Sige. Dahan-dahan. Para sa akin? Salamat. Magugustuhan ito ng mga anak ko kung makikita nila. Ikaw si Bo Jingye? Ningning, maligayang kaarawan. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Kaarawan ko ngayon. Nakita ko sa ID mo. Ula ako. Hindi ko nga alam ang kaarawan ko. Hindi tumpak ang kaarawang iyon. At hindi ko ito ipinagdiriwang. Alam ko, pero gusto ko pa ring ipagdiwang ito para sa iyo. Gusto kong maging ang unang tao na magdiwang ng iyong kaarawan. Bawat kaarawan simula ngayon, andyan ako para ipagdiwang ito kasama ka. Ginoong Bo, hindi mo naman kailangan gawin ito. Magdi-divorce na tayo. Ningning, alam ko galit ka pa. Hindi ko intensyong linlangin ka. Noong una, pinakasalan kita para payapain si Lola. Pero pagkatapos ng panahong kasama ka, naakit ako sa iyong kabaitan, tapang at lakas. Ang kasinungalingang ito, nangangailangan ng marami pang kasinungalingan para takpan. Mahalaga ka sa akin. Habang mas mahalaga ka, mas takot ako sa galit mo. Kaya ako... Marunong ka na talagang magsalita ngayon. Ningning, bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako, Bo Jingye. Natulog ka sa akin. Hindi ka ba mananagot? Josie, si tumahimik ka. Bo Jingye, lakas loob mo bang itanggi ang relasyon natin? Ang nasa pagitan natin ay wala kang pakialam. Josie, sa tingin mo ba takot ako sa iyo? Ayoko lang na makaapekto sa mga anak ko. Ngayon, hindi na kita titiisin. Su Ningning, anong yabang mo? Akala mo Mrs. Bo ka pa? Kaya ito ang gusto mong mangyari? Nagbago ang isip ko. Ang divorsyong ito, hindi na ako makikipag-divorce. Ikaw,
Ano ang tungkol sa akin? Ang gusto mo, kahit tratuhin ko itong parang basura, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Xian Niangxing. Mommy? Tara na. Hindi ko kayo hahayaang magkasama kung hindi ko makukuha ang ganitong kagaling na lalaki. Hindi ko rin hahayaan si Suningning na magkaroon siya. Ningning, kami. Bo Jingye, magre-resign ako sa Bo Group. Pagkatapos, magdi-divorce tayo. Maghiwalay na tayo ng landas. Bawat isa sa kani-kaniyang daan. Hindi ba sinabi mo kanina na walang divorce? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ayoko lang manalo si Joe Sisi. Pero, nahuhulog ka sa babaeng tulad ni Joe Sisi? Napakasama ng panlasa mo. Ningning, si Joe Sisi at ako, hindi yun tulad ng iniisip mo. Ito lang, 5 taon na ang nakaraan. Ayaw kong malaman ang mga detalye sa pagitan ninyong dalawa. Xian Niangxing, tara na! Ningning, Ang sasakyan na yan, diretso sa Ningning. Bo Jingye, okay ka lang? Nasugatan ang binti ni Daddy. Dumudugo talaga? Kaya mo bang gumalaw? Sobrang sakit ba? Aray, ang sakit! baka nabalian ang binti ko. Ningning, anong gagawin natin? Okay lang. Tatawag agad ako ng ambulansya. Dadaling kita sa ospital. Magiging okay ka. Ang binti ni Mr. Bo ay mayroon lamang maliit na gasgas. Sa kabuuan, wala namang seryoso. Sapat na ang tamang pahinga. Talaga bang maayos ang binti ni Mr. Bo? Walang komplikasyon sa bali, di ba? Oo. Dapat nating alagaan ito ng maayos. Kung hindi maaring magkaroon ng komplikasyon. Ano ang dapat namin gawin, Mr. Bo? Ang kumpanya ay sobrang abala. Ako na ang dapat gumawa ng mga tungkulin para sa iyo. Ang matandang ginang ay matanda na. Sino ang mag-aalaga sa iyo? Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Si tatay ay kawawa naman. Walang nag-aalaga sa kanyang sugat. Mami, manatili tayo at alagaan si tatay. Sige. Mananatili ako para alagaan ka. Eddie, kukunin ko sina Sian at Niangxing sa tirahan ng matandang ginang. Masaya niyang aalagaan ang kambal. Ningning, ano ang magagawa ko para maniwala ka na tunay na ikaw lang ang mahal ko? Tatay, masakit pa ba ang binti mo? Hindi. Medyo masakit lang. Ang aking mahiwagang hininga ay magpapagaling nito. Po Jingye. Nagpa siya akong umalis sa lungsod ng Jeng. Ningning. Bakit? Nag-check na ako sa doktor. Ayos naman ang mga binti mo. Hindi mo kailangan ng pag-aalaga ko. Pasensya na, Ningning. Ginawa ko ito dahil hindi ko kayang mawala ka. Hindi na ako galit, pero naniniwala ako na hindi tayo dapat magsama. Hindi mo anak sina si Atian. Hindi uubra ang arrangement natin sa pamilya. Tapusin na natin ito. Hindi totoo yan, Ningning. Palagi kong itinuring sina Sian at Niangxing bilang sarili kong mga anak. Mahal ka namin bilang tatay. Paano si Joe Sisi? Sabihin mo sa akin ng totoo, wala ka bang kinalaman? Ako... Sa mga nakaraang taon, minsan naiisip ko ang tunay na ama ng kambal. Hindi pa ako ganap na naka-move on. Mahalaga pa rin siya sa'yo? Pirmahan mo ang mga dokumento. Nag-book na ako ng mga flight papuntang Hang City. Magsisimula akong muli kasama ang kambal. Maghiwalay tayo ng maayos. Sigurado ka ba dito? Aalis na kami papuntang airport. Pirmahan mo na. Xian Niangxing, tara na. Paalam, tatay. Paalam, tatay. Ningning.
Ingat ka. Mr. Bo, hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganito? Kilala ko si Ningning. Kapag may napagpasyahan siya, walang makakapagpabago sa isip niya. Ginongbo. Hindi ko inaasahan na nandito ka sa ospital namin. Pagkarinig ko, dali akong pumunta rito para makita ka. Bakit ka narito? Ang gusaling medical na iyong itinustos ay malapit nang matapos. Dumating ako upang ipahayag ang aking pasasalamat. Walang anuman. Ginoong Bo, sa una akala ko na hindi pagpapalit ng pagsusuri sa ama ay iyong ikagagalit at aalisin mo ang pagtustos. Anong sinabi mo? Hindi mo pinalitan ng pagsusuri sa ama? Tama, nung sinubukan kong palitan ito, ang mga resulta ng pagsusuri ay naipadala na kay Matandang Ginang. Kaya ang mga resulta ay totoo. Sina Sian at Niang Sing ay aking mga anak. Kung ang mga batang yon ay iyo, kung gayon ang babae nung gabing iyon ay si Ginang Bo, hindi si Joe Sisi. Bilisan mo! Sabihin mo kay Ningning ang totoo. Oh. Nanay, tumatawag si tatay. Huwag mong sagutin. Malapit na dumating ang taxi. Nanay, sobrang sakit ng tiyan ko. Anong problema? Ayos ka lang ba? Hindi ko na kaya, masyadong masakit. Kumalma ka. Tingnan ko ang lokasyon ng taxi. Malapit na ito rito. Trooper, palitan ng ruta patungo sa ospital. Bakit hindi siya sumasagot? Bilisan mo. May trapiko sa unahan, Ginoong Bo. Huli na, umalis na ang biyahe ni Ginang Bo. Ganun ba siya kadesperado na iwan ako? Mr. Bo, may kailangan ka ba? Patuloy kang nagpumilit na ako ang pumanagot sa iyo. Pumayag akong pumanagot at pakasalan ka. Talaga? Merbob, Nagpropose pa ako sa pulong ng Lupon para gawin kang design director. sabi ng second young master, si Suningning ay kumuha lang ng mga bata at umalis papuntang Hang City. Mukhang nawalan ka na ng pag-asa at nagpa siyang sumama sa akin. Ang galing. Salamat, Mr. Bo. Hindi kita bibiguin. Pero noong ginawa ko ang proposal na yon, Bo Jinglin ay sumalungat dito. Bakit? Bakit niya gagawin ito? Naguguluhan din ako. Pero sinasabi niya na pinagtaksilan mo ang kumpanya noon. Hindi ka pwedeng bumalik. Tiyak na iniisip ni Bo Jinglin na marami akong alam na sikreto. Natatakot na kung babalik ako kay Bo Jingye, ilalantad ko siya. Bo Jinglin, kadiri ka. Joe Sisi, paano ka nakarating dito? Ayaw mo ako rito, di ba? Kung gayon ang iyong maruruming sikreto, mananatiling nakabaon. Mag-report kay mama. Target nakalak. Tapos, Naunawaan, tapos... Nasa doon sila. Magiging maayos sila, di ba? Huwag kang mag-alala. Pinadala ko si Hujuo na may backup para bantayan. Hayaan mo sina Sian at ni Ansing maglaro ng kanilang munting detective game. Doktor, may tao ba dito? Ang anak ko ay may sakit sa tiyan. Nasasaktan siya. may makakatulong ba sa amin, Mommy? Hindi na masakit. Ayos na. Okay ka lang? Talaga, ikaw ang nagplano nito, di ba? Mrs. Bo. Sinundan ka ba ni Mr. Bo? Ano? Nang malaman niya na ang mga bata ay biologically sa kanya, nagmadali siyang lumabas. Ningning. Nagdesisyon akong umalis sa Jing City. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka CEO ng Bo Group na si Bo Jingye. Ayaw kong niloloko ako. Ang lalaking iyon 5 taon na ang nakalipas. At ganun ka rin. Hindi ka man lang marunong maghiwa ng pipino. Eto, ipapakita ko sa'yo. Joe Sisi, baliw ka. Nagkakalat ng kalokohan dito. Nagsisinungaling ba ako? Binayaran mo para itanim ako. Inayos mo ako sa department ng disenyo. At pinagnakawan ko ang mga disenyo ni Sue at ibenta sa Jang Group. Tumahimik ka. Ano? Kung ginawa mo yan, magkaroon ka ng tapang na aminin.
Nagpadala ka pa ng mga sasakyan para banggain sina Suningning at ang kanyang mga anak. Ngayong aalis na sila papuntang Hang City at si Bo Jingye hindi makuha ang 10% na shares, gusto mo akong itapon? Tama na. Kaya siya pala, si Bo Jinglin ay talagang baliw. Sa ebidensyang ito, maaari mo siyang ipakulong agad. Nakalimutan mo ba ang masasamang bagay na ginawa mo? Sa tingin mo, pakakasalan ka ni Bo Jingye dahil lang ninakaw mo ang relo ni Suningning at nagpanggap na siya? Sino yan? Kuya, takbo! Nahanap tayo ng masasamang tao! Ang mga batang yan ni Suningning, bakit nandito sila? Habulin sila! Hindi ako takot sa iyo. Huwag tumakbo. Takbo! Ang mga batang ito dapat umalis kasama si Suningning. Dahil hindi ako umalis sa simula pa lang. Na-record ko ang usapan ninyo. At tumawag ng pulis. Joe Sisi. Bo Jinglin, mabubulok kayo sa kulungan. Ginoong Bo, hindi mo talaga balak pakasalan ako. Hindi ba kita binalaan? Ang babaeng tulad mo hinding-hindi mamahalin ni Bo Jingye. Bo Jingye, kadiri ka. Bitawan mo ako. Nagbubulsa ka ng pera ng kumpanya. Bilang magkapatid, binabaliwala ko lang. Pero sinaktan mo si Ningning. Hindi kita mapapatawad. Ginoong Bo, inosente ako. Pinilit ako ni Bo Jinglin na gawin ito, maawa ka. Walang hiya ka. Dalhin sila, ayaw ko na silang makita. Tapos na ang misyon! Makakasama natin sina nanay at tatay magpakailanman. Ningning, minahal kita palagi. Ikaw ang hinintay ko. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Oo, mananatili tayong magkasama.